Sa tuwing niyayakap ko siya, ang aking stepdaughter ay sumisigaw ng histerikal sa matinding takot. Agad akong minura ni Ramon at inakusahan akong isang mapang-api sa bata sa harap ni Manang Sol. Dahil sa pagdududa, palihim akong nagkabit ng maliit na CCTV sa kanilang silid habang walang tao sa bahay. Nang makita ko ang recording noong hapong iyon, bigla akong nanghina. Ngunit bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito. Ang aroma ng longganisa na piniprito sa mainit na kawali ay bumalot sa malinis at puting kusina. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit abala na si Carmela sa apron na nakabigkis sa kanyang baywang. Sa 3 buwan ng kasal nila ni Ramon, nagpasya si Carmela na maging isang perpektong asawa at madrasta. Alam niyang hindi madali ang kanyang posisyon na palitan ang tunay na ina ni Maya, isang 5 taong gulang na tahimik na bata na siyang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Inayos ni Carmela ang sinangag na may longganisa sa hugis mukha ng oso sa isang maliit na pink na plato. Ngumiti siya nang may kasiyahan. Umaasa siyang kakainin ni Maya ang kanyang niluto ngayong umaga nang hindi na kailangang suyuin pa. Ang bango, mahal. Bati ng isang malalim na boses mula sa likuran. Lumingon si Carmela at nakita si Ramon na nakatayo ng tuwid sa kanyang nakaplansang Amerikana para sa trabaho. Gwapo talaga ang kanyang asawa. Matigas ang mukha nito na may matibay na panga, ang tipo ng lalaki na magpaparamdam sa sinumang babae na protektado sila. Pakiramdam ni Carmela ay mapalad siya. Si Ramon ay isang mayamang balo, may kaya, at sa pakiramdam ni Carmela, mahal na mahal siya. Para ito kay Maya. Sabi niya, kahapon gusto niya ng longganisa. Sagot ni Carmela habang tinatanggal ang kanyang apron. Lumapit siya, inayos ang kwelyo ng polo ni Ramon na bahagyang tabingi. Gusto mo na ba ng kape ngayon? Tumango si Ramon. Ngunit hindi nakatuon ang kanyang mga mata kay Carmela. Abangan ang lalaki sa pag-scroll sa screen ng kanyang cellphone. May ilang mensahe mula sa kliyente. Pakisigurong malapot ang kape, ginang Carmela, sabi niya. Bahagyang nagulat si Carmela. Ang pagtawag ni Ramon ng ginang ay tila formal, para siyang kausap ang isang kasamahan sa trabaho at hindi ang kanyang asawa. Ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Carmela. Siguro gusto lang ni Ramon na sanayin ang tawag na iyon upang tularan siya ni Maya. Sa ngayon, nahihirapan pa rin si Maya na tawagin siyang ina. Maya-maya, narinig ang tunog ng maliliit na yapak na bumababa sa hagdan. Lumitaw si Maya na nakasuot ng medyo malaking uniforme ng kindergarten. Nakak-ponytail ang buhok niya ngunit mukhang magulo. Magandang umaga, mahal kong Maya. Bati ni Carmela sa isang masiglang tono na sadyang ginawa ng medyo labis upang hikayatin ang bata. Tumigil si Maya sa dulo ng hagdan. Namumutla ang mukha ng bata. Ang kanyang malalaking bilog na mata ay tumingin kay Carmela at mabilis na lumipat sa kanyang ama na nakaupo sa hapagkainan. Walang ngiti, walang pagbati. Lumakad si Maya nang nakayuko. Pinagdikit ang kanyang mga balikat na parabang dumadaan sa isang pasilyo na puno ng multo at umupo sa upuan na pinakamalayo sa posisyon ni Carmela. Halika, aayusin muna ni Ina ang buhok mo, ha? Ang gulo kasi, sabi ni Carmela ng mahinahon. Iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang buhok ni Maya. Huwag, napatigil si Maya. Ang kanyang maliit na katawan ay umatras, kaya't ang upuan ay tumunog ng malakas habang kumikiskis sa marmol na sahig. Nanlamig ang kamay ni Carmela sa ere at bumagsak ang kanyang puso. Labis-labis ang reaksyon. Gusto lang niyang ayusin ang buhok, hindi manakit. Biglang tumahimik ang hapagkainan. Tanging ang tunog lamang ng kutsara ni Ramon na tumatama sa tasa ng kape ang pumutol sa katahimikan. Ibinalik ni Ramon ang kanyang cellphone. Tiningnan si Carmela nang may tingin na mahirap ipaliwanag. Kalmado ngunit nanunuot. Carmela, tawag ni Ramon ng mahina. Sinabi ko na sa iyo na huwag masyadong pilitin. Nagulat siya. Gusto ko lang ayusin ang buhok niya, mahal. Wala akong ibang intensyon, pagtatanggol ni Carmela na nanginginig ang boses. Binawi niya ang kanyang kamay, kinuyom ang kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Paumanhin, Maya. Hindi ko sinasadyang gulatin ka.
Hindi sumagot si Maya. Ang bata ay nakayuko ng malalim, nakatingin sa plato ng sinangag na may hugis oso sa harap niya. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang hawak ang kutsara. Napansin iyon ni Carmela. Bakit nanginginig si Maya? Masama ba talaga siya sa mata ng kanyang stepdaughter? Ang almusal ay naganap sa isang nakakabalisang katahimikan. Sinubukan ni Carmela na lunukin ang kanyang pagkain, ngunit pakiramdam niya ay parang bato ang kanyang nilulunok. Tiningnan niya si Ramon, umaasang papawiin ng kanyang asawa ang tensyon. Ngunit abala ulit si Ramon sa pagsagot ng mga mensahe sa kanyang cellphone. Para bang hindi nangyari ang maliit na drama kanina. Lumipas ang oras hanggang sa dumating ang oras ng pag-alis para sa paaralan. Hinatid sila ni Carmela hanggang sa terrace. Ang karaniwang mainit na routine sa umaga ang mano at yakap ay palaging ang pinaka-awkward na sandali sa bahay na ito. Maya, nailagay na ni Ina ang baon mo sa bag mo, sabi ni Carmela habang nakaluhod, inaabot ang taas ni Maya. Tumayo si Maya nang matigas sa tabi ng kotse ng kanyang ama. Naguguluhan ang mga mata ng bata, gumagalaw ng balisa sa pagitan ng mukha ni Carmela at ng mukha ni Ramon na nakatayo ng matayog sa likod ni Carmela. Magmano ka muna kay Ginang Carmela, utos ni Ramon. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may diin na nagpatayo sa balahibo ni Carmela. Umusad si Maya nang may pag-aalinlangan. Inabot ng kanyang maliit na kamay. Nang magdikit ang balat ng kamay ni Carmela at balat ni Maya, naramdaman ni Carmela kung gaano kasing lamig ang kamay ng bata. Malamig na pawis. Mag-ingat ka sa eskwela, anak. Bulong ni Carmela. Bumulwak ang kanyang damdamin bilang ina. Hindi niya matiis na makita si Maya na ganoon na lang katakot. Sa isang kusa at biglaang galaw, inilapit ni Carmela ang kanyang mukha. Nagbabalak na halikan ang pisngi ni Maya bilang tanda ng pagmamahal. Huwag. Binasag ng sigaw ni Maya ang tahimik na umaga. Tinabig ng bata ang kamay ni Carmela nang padalos-dalos. Tumakbo at nagtago sa likod ng mga binti ni Ramon. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Humihingal siya na parang hinahabol ng mabangis na hayop. Daddy! Daddy! Umiyak si Maya habang mahigpit na nakakapit sa pantalon ni Ramon. Napatulala si Carmela sa posisyong nakaluhod. Naghalo ang kahihiyan at pagkalito. Ang kapitbahay na nagdidilig ng halaman ay lumingon nang may pagdududa. Bumuntong hininga si Ramon. Para bang sobrang pagod na siyang harapin ang sitwasyong ito. Yumuko siya, hinaplos ang ulo ni Maya at tiningnan si Carmela ng matalim at mapanghusga. Ano ang ginawa mo sa kanya habang naliligo ako kanina, Carmela? Tanong ni Ramon. Mahina ang kanyang tono ngunit puno ng akusasyon. Sa ngalan ng Diyos, mahal. Wala akong ginawa. Kakagising ko lang, nagluto. Hindi magiging ganyan ang reaksyon ng isang bata kung walang dahilan. Putol ni Ramon ng malamig. Binuksan niya ang pinto ng kotse at pinaupo si Maya sa upuan ng pasahero. Bago pumasok sa upuan ng driver, tiningnan ulit ni Ramon si Carmela. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng asawa na puno ng pagmamahal, kundi tingin ng isang taga-usig. Mag-uusap tayo mamayang gabi. Hindi ko gusto ang gulo ng ganito kaaga. Nakikita tayo ng mga kapitbahay. Carmela, ayusin mo ang ugali mo. Umalis ang kotse, iniwan si Carmela na nakaluhod pa rin sa terrace. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Kinuyom niya ang dibdib na masikip. Ibinigay na niya ang lahat ng kanyang ipon, ang kanyang oras, ang kanyang pagmamahal. Ngunit bakit tiningnan siya ni Maya na para bang si Carmela ay isang halimaw? Tumayo si Carmela nang nanghihina ang mga binti. Nang lumingon siya upang pumasok sa bahay, may nakita siyang naiwan malapit sa malaking paso ng halaman sa tabi ng pinto. Isang drawing book ni Maya, siguro nahulog nang tumakbo ang bata kanina. Pinulot ito ni Carmela. Bukas ang libro sa pahina na bagong kulayan. Ang pulang crayon ang nangingibabaw sa larawan. Iyon ay larawan ng 3 stick figures. Isang mataas na lalaki, isang maliit na bata, at isang babaeng may mahabang buhok. Ngunit may kakaiba. Ang figura ng babae ay iginuhit na may malawak na bibig na kulay itim at napakahabang mga kamay. Para bang aakma itong sakmalin ang leeg ng bata. At sa ibabaw ng larawan ng babae, nakasulat sa garapal na sulat kamay ng bata, masamang ina. Nanginginig ang dugo ni Carmela.
Hindi dahil sa sulat, kundi dahil nakita niya ang isa pang detalye sa sulok ng papel. May bakas ng napakalakas na pagdiin ng lapis, para bang ang gumuhit ay nagpipigil ng galit o labis na takot. At ang mas nakakatakot pa, nakilala ni Carmela ang pattern ng damit na suot ng figura ng masamang ina na iyon. Iyon ang pajama na madalas niyang suotin. Sino ang nagturo kay Maya na gumuhit nito? Nanginginig ang cellphone ni Carmela. May notification na mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang laman nito ay isang maikling pangungusap lamang. Magaling magkuwento ang iyong asawa, ngunit nakalimutan niyang takpan ang isang maliit na butas. Ang misteryosong mensahe mula sa hindi kilalang numero ay patuloy na bumabagabag sa isip ni Carmela sa buong araw. Magaling magkuwento ang iyong asawa, ngunit nakalimutan niyang takpan ang isang maliit na butas. Umiikot ang pangungusap na iyon sa kanyang ulo na parang sirang cassette tape na lumalason sa kanyang konsentrasyon sa opisina. Gayunpaman, pilit na ipinagsawalang bahala ni Carmela ang pagdududa. Pinili niyang maniwala na iyon ay gawa lamang ng isang nanggugulo o marahil ay dating kasintahan ni Ramon na hindi pa nakaka-move on. Ayaw niyang sirain ang kanilang bagong kasal dahil lang sa hindi malinaw na digital na panunukso. Pag-uwi mula sa trabaho, nagpasya si Carmela na dumaan sa isang malaking tindahan ng laruan sa sentro ng bayan. Naalala niya na matagal na tinitigan ni Maya ang isang teddy bear na may kulay kape na balahibo at pulang laso sa display case ng tindahan noong nakaraang linggo. Siguro, naisip ni Carmela, ang isang sorpresang regalo ay maaaring maging tulay ng kapayapaan sa pagitan nila. Siguro ang manika na ito ay makakalimutan ni Maya ang kanyang takot kaninang umaga. Nang may pusong umaasa, iniuwi ni Carmela ang malaking kahon na nakabalot sa rainbow-patterned gift wrap. Nagsisimula ng dumilim nang pumasok ang kotse ni Carmela sa bakuran ng bahay. Nakaparada na roon ang kotse ni Ramon. Agad na umuwi ang kanyang asawa. "Tao po," bati ni Carmela habang binubuksan ang pangunahing pinto. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay agad na tumusok sa kanyang balat. Sa sala, nakita ni Carmela si Maya na nakaupo sa karpet, naglalaro ng puzzle kasama si Manang Sol, ang kanilang kasambahay na nagtatrabaho na simula pa ng balo pa si Ramon. Nang makita si Carmela, ngumiti si Manang Sol ng may paggalang at tumango ng magalang. Ngunit ibang-iba ang reaksyon ni Maya. Agad na tumigil ang bata sa pag-aayos ng mga piraso ng puzzle. Tumigas ang kanyang katawan. Lumaki ang kanyang mga mata ng may pag-iingat. Para bang hindi ang kanyang madrasta ang dumating, kundi isang maninila. "Kumusta, mahal kong Maya? Tingnan mo ang dala ni Ina." Sinubukan ni Carmela na balewalain ang pagtanggi ng bata. Lumapit siya nang may malawak na ngiti. Itinatago ang kirot sa kanyang puso. Lumuhod siya malapit sa karpet. Inabot ang kahon ng regalo. "Ito ang manika na nakita mo sa mall noong nakaraan. Bubuksan natin ng magkasama, ha?" Hindi gumalaw si Maya. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging mabigat at mabilis. "Halika na anak. Binili ito ni Ina para lang sa iyo." Pakiusap ulit ni Carmela. Bahagyang nagpumilit. Iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang balikat ni Maya. "Huwag kang lalapit." Ang sigaw ay naging matinis, mas malakas at mas histerikal kaysa sa nangyari kaninang umaga. Tumalon si Maya, sinipa ang mga piraso ng puzzle hanggang sa kumalat ang mga ito at kinuha ang kahon ng regalo sa kamay ni Carmela. Sa lakas na hindi malaman kung saan nagmula, inihagis ng bata ang kahon ng buong lakas patungo kay Carmela. Brooke! Ang matigas na gilid ng kahon ay tumama sa pilipisan temple ni Carmela. Agad na kumalat ang sakit na sinundan ng panandaliang pagkahilo. Natumba si Carmela patalikod. Hawak ang kanyang pulso na kumikirot. "Naku! Nonay Maya! Apo!" Nagulat si Manang Sol. Hindi alam kung sino ang tutulungan. Hindi huminto si Maya doon. Umusad siya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding at sumigaw ng sumigaw habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. "Umalis! Umalis! Huwag mo akong saktan. Tulong, Daddy. Tulungan mo ako." Nganga si Carmela. "Huwag mo akong saktan?" Kailan niya sinaktan ang bata na ito? Ano ito? Isang malaking boses na tumunog
ang nagpatigas sa lahat ng nasa silid. Lumabas si Ramon mula sa study room na namumula ang mukha. Tiningnan niya ang kaguluhan sa sala. Ang mga nakakalat na puzzle, ang yupi na kahon ng regalo, si Carmela na hawak ang kanyang pilipisan, at si Maya na histerikal sa sulok ng silid. Nang hindi nagtatanong, tumakbo agad si Ramon kay Maya, binuhat ang bata at niyakap ng mahigpit. "Shh! Kumalma ka anak! Nandito si Daddy! Nandito na si Daddy! Walang sasakit sa'yo." Nang humupa ng kaunti ang iyak ni Maya at naging hikbi, lumingon si Ramon kay Carmela. Ang kanyang tingin ay napakalamig at puno ng poot, kaya't pakiramdam ni Carmela ay lumiit siya. "Ano ang ginawa mo, Carmela?" Bulong ni Ramon. "Mahal, nagbigay lang ako ng regalo." Sinubukan ni Carmela na ipaliwanag, parang pumapalya ang kanyang boses sa pagpipigil ng luha. Bigla niyang ibinato ang kahon sa mukha ko. "Tingnan mo, may pasa na ang pilipisan ko. Huwag kang magdrama." Sigaw ni Ramon ng malakas. Yumuko si Manang Sol sa takot. Hindi magiging ganyan ang reaksyon ng isang bata na parang baliw kung hindi siya sinulsulan. Siguradong pinilit mo na naman siya, hindi ba? Pinilit mo siyang tanggapin ang huwad mong kabutihan para magmukha kang fairy godmother sa harap ng iba. "Diyos ko, mahal. Sa ngalan ng Diyos, totoo ako. Itago mo ang luha mo." Putol ni Ramon ng bastos. Itinuro niya ang mukha ni Carmela gamit ang kanyang hintuturo, habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakayakap sa ulo ni Maya sa kanyang dibdib, tinatakpan ang mata at tainga ng bata para bang pinoprotektahan si Maya mula sa isang halimaw. "Kung hindi ka pa handang maging ina, sabihin mo, huwag mong gawing eksperimento ang anak ko para sa emosyon mo. Tingnan mo siya, na-trauma siya." Tinalikuran ni Ramon si Carmela at dinala si Maya sa itaas nang hindi na lumingon. "Manang Sol, linisin mo ang kalat na ito at huwag mong hayaang pumasok si Ginang Carmela sa silid ni Maya ngayong gabi. Ayaw kong maging mas stress si Maya." Iniwan si Carmela na nag-iisa sa gitna ng sala. Nasaksihan ng kanyang sariling kasambahay. Wasak ang kanyang dignidad. Ang sakit sa kanyang pilipisan ay hindi katumbas ng kirot sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay inaakusahan siya sa sarili niyang bahay, ng sarili niyang asawa. "Pasensya na po, inay." Bulong ni Manang Sol habang nagsisimulang mamulot ng mga piraso ng puzzle. "Siguro napagod lang po si Nonay Maya." Hindi sumagot si Carmela. Tumulong siya kay Manang Sol. Pinulot ang kahon ng manika na nahagis kanina. Nang buhatin ni Carmela ang kahon, may nahulog mula sa pagitan ng mga unan ng sofa kung saan nakaupo at nakayakap si Maya kanina. Isang maliit na itim na bagay. Sa simula, inakala ni Carmela na ito ay isang piraso ng puzzle o laruan ng Lego. Ngunit nang pulutin niya ito, kumunot ang kanyang noo. Iyon ay isang flash drive na hugis cartoon character, ngunit bahagyang bukas ang takip nito. Nagpapakita ng maliit na pulang ilaw na kumikislap ng bahagya, napakaliit. Halos hindi makita kung hindi madilim ang silid. Alam ni Carmela ang ganitong uri ng flash drive. Hindi ito ordinaryong data storage. Ito ay isang voice recorder, isang pinakabagong modelo na kayang mag-record ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Mabilis na tumibok ang puso ni Carmela, isang voice recorder sa pagitan ng mga unan ng sofa sa sala. Nang nanginginig ang mga kamay, dali-daling itinago ni Carmela ang bagay sa bulsa ng kanyang working pants bago makita ni Manang Sol. Bakit may listening device sa lugar na karaniwang nilalaruan ni Maya? Sino ang naglagay nito? Si Ramon ba ang sumusubaybay sa mga pag-uusap nila ni Maya sa lahat ng oras upang maghanap ng pagkakamali, o si Maya ang inutusang humawak nito? Nang aalis na sana si Carmela patungo sa kanyang silid, tumunog ulit ang kanyang cellphone. Isang notification ng mensahe mula sa parehong numero kaninang umaga. Binuksan ni Carmela ang mensahe nang humihingal. Sa pagkakataong ito, hindi ito teksto, kundi isang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Ang larawan ay nagpapakita ng isang resibo ng binili mula sa isang drugstore na may petsang 2 araw na ang nakalipas. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng bumili, Ramon Pratama. Ngunit hindi ang pangalan ng bumili ang nagpatigas sa dugo ni Carmela, kundi ang pangalan ng gamot na binili. Iyon ay isang hard drug na Central Nervous System Depressant.
ang uri ng gamot na karaniwang ginagamit para sa mga pasyenteng may malubhang sakit sa isip upang maging halusinasyon at paranoid, at sa ilalim ng larawan, nagdagdag ang misteryosong nagpadala ng isang pangungusap na nagpahina sa mga tuhod ni Carmela. Tanungin mo ang iyong perpektong asawa, kaninong gatas ito hinahalo bawat gabi. Noong gabing iyon, ang marangyang bahay na may 2 palapag ay parang isang malamig na bilangguan sa ilalim ng lupa. Umupo si Carmela sa gilid ng kama ng guest room, ang lugar kung saan siya ipinatapon ngayong gabi ayon sa utos ni Ramon. Mainit ang cellphone sa kanyang kamay, para bang sinusunog ang kanyang palad. Ang larawan ng resibo ng hard drug ay nakikita pa rin sa screen. Haloperidol. Nag-research si Carmela sa internet. Iyon ay antipsychotic na gamot. Gamot upang pahupain ang mga sintomas ng malubhang sakit sa pag-iisip, hallucination, at delusion. Bakit bumili si Ramon ng ganoong kalakas na gamot? At para kanino? Umalit-alingaw-ngaw ulit ang mensahe mula sa misteryosong nagpadala. Tanungin mo ang iyong perpektong asawa. Kaninong gatas ito hinahalo bawat gabi? Umaalingaw-ngaw ang dibdib ni Carmela. Ang kanyang lohika ay nakikipaglaban sa kanyang pagmamahal kay Ramon. Si Ramon ay matigas at minsan ay malupit, ngunit ang lasonin ang sarili niyang anak ay isang sobrang bigat na akusasyon. Gayunpaman, ang histerikal na reaksyon ni Maya na hindi normal, ang walang laman na tingin ng bata, at ang labis na takot nito. Maaari bang iyon ay side effects ng gamot? Hindi makatitigil si Carmela. Kailangan niyang tiyakin. Sa mga yapak na nag-iingat, lumabas si Carmela sa silid. 11:00 na ng gabi. Patay na ang ilaw sa sala. Nag-iwan lamang ng dilim mula sa ilaw ng hardin na tumatagos sa bintana. Nagtungo si Carmela sa kusina. Isang bagay lang ang kanyang pakay. Ang lata ng gatas ni Maya sa ibabaw ng pantry table. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang lata ng chocolate-flavored formula milk. Binuksan niya ang takip. Sinisinghot ang laman. Normal ang amoy, parang ordinaryong gatas. Kumuha si Carmela ng kutsara, hinalo ang powder milk, naghahanap ng anumang hindi normal, isang puting powder na iba ang kulay. Naghahanap ka ba ng lason sa daga, Carmela? Biglang lumabas ang boses mula sa pinto ng kusina, dahilan upang mapatalon si Carmela. Ang lata ng gatas sa kanyang kamay ay nahulog, tumapon ang chocolate powder sa puting tile floor. Nakatayo si Ramon doon, nakasandal sa door frame na nakatupi ang mga kamay sa dibdib. Kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino, dahilan upang maging nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Hindi siya mukhang inaantok. Mahal, Ramon. Nabulol si Carmela. Gusto ko lang sana gumawa ng mainit na gatas para sa sarili ko. Hirap matulog. Dahan-dahang lumakad si Ramon. Ang tunog ng kanyang mabibigat na yapak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Tumigil siya sa harap mismo ni Carmela. Tiningnan ang tumapong gatas sa sahig nang may tingin ng pagkasuklam. Huwag kang magsinungaling, bulong ni Ramon. Nagdududa ka sa akin, hindi ba? Kakaiba ang kilos mo buong araw. Patuloy mo akong minamanmanan. Naglakas loob si Carmela. Oras na para magtanong. Hindi siya dapat umatras. Mahal, gusto ko lang magtanong. Si Maya, hindi naman siya nagkakasakit, di ba? Ibig kong sabihin, sakit na nangangailangan ng espesyal na gamot, kumunot ng malalim ang noo ni Ramon. Ano ang ibig mong sabihin? Kaninang umaga at kaninang hapon, hindi normal ang reaksyon ni Maya, mahal. Hindi magiging histerikal ang isang bata nang walang dahilan. Nag-aalala ako na baka nagkamali siya ng ininom na gamot o may nagbigay sa kanya ng bagay na nagpapahalusinate sa kanya. Sinubukan ni Carmela na pumili ng mga salita ng pinakamahinhin. Iniiwasan ang direktang akusasyon. Katahimikan saglit, at pagkatapos ay tumawa si Ramon, isang tuyo at walang humor na tawa. Umiling siya ng dahan-dahan. Tinitingnan si Carmela na para bang nakikita niya ang isang taong dapat kaawaan. Wow, ang galing mo talaga, Carmela, sabi ni Ramon ng sarkastiko. Ngayon gusto mo nang maging doktor o detective? Gusto mo akong akusahan na nilalason ko ang sarili kong anak para itago ang pagkakamali mo? Hindi ako nag-aakusa, mahal. Nagtatanong lang ako. Sumama ka. Putol ni Ramon ng matalim.
Hinawakan niya ang pulso ni Carmela ng bastos, kinaladkad siya palabas ng kusina. Mahal, masakit. Saan tayo pupunta? Sinubukan ni Carmela na kumawala, ngunit ang kapit ni Ramon ay parang bakal. Dinala siya ni Ramon paakyat sa hagdan, diretso sa silid ni Maya. Sa pilitang binuksan ang pintuan ng silid na kulay lila. Sa ibabaw ng kama, natutulog ng mahimbing si Maya habang yakap ang isang unan. Ngunit ang malakas na pagbukas ng pinto ay nagpagising sa bata. Daddy, bulong ni Maya na paus ang boses. Kumurap ang kanyang mga mata sa takot nang makita si Ramon at Carmela na nakatayo sa pinto. Hindi inalintana ni Ramon kung nagulat si Maya o hindi. Kinaladkad niya si Carmela palapit sa kama. Pagkatapos, sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, itinabi niya ang pajama sleeve na suot ni Maya. Tingnan mo ito, sigaw ni Ramon habang itinututok ang maliit na braso ni Maya sa mukha ni Carmela. Nagulat si Carmela. Sa itaas na braso ni Maya, sa bahaging natatakpan ng manggas, may isang malaking blue-purple bruise bakas ng kurot o napakalakas na diin ng daliri. Diyos ko, tinakpan ni Carmela ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Maya? Bakit naging ganyan? Tinitigan ni Ramon si Carmela nang mariin, naninipis ang kanyang mga mata. Nagtatanong ka pa, bakit? Sinabi sa akin ni Maya bago matulog kanina. Kinurot ako ni Ginang Carmela habang naliligo si Daddy kaninang umaga. Sabi niya, tinakot mo siyang sasaktan kung magsusumbong siya. Sinungaling! Sigaw ni Carmela. Agad na tumulo ang kanyang luha. Tiningnan niya si Maya, naghahanap ng pagtatanggol. Maya, mahal, hindi ka kinurot ni Ina, hindi ba? Sabihin mo kay Daddy, anak. Hindi ka sinasaktan ni Ina. Nanginginig ng husto si Maya. Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Ramon at niyakap ang kanyang sariling tuhod. Ibinaon ang mukha. Masakit, Daddy. Takot. Mahinang daing niya. Gumuho ang mundo ni Carmela. Ang isang maliit na bata ay nagsisinungaling. Binitawan ni Ramon si Carmela ng bastos. Para bang marumi si Carmela. Narinig mo mismo. Hindi magaling magsinungaling ang mga bata, Carmela. Ngunit ang mga stress na matatanda, magagaling silang magmanipula o baka ikaw ang may sakit. Inilapit ni Ramon ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay naging bulong ng ahas na nakamamatay. Baka ikaw ang nangangailangan ng gamot, Carmela. Masyado kang nagtatrabaho. Obsessed ka na maging perpektong ina, kaya hindi mo napapansin ang ginagawa ng iyong kamay kapag galit ka. Iyon ang tinatawag na dissociation. Sinaktan mo siya nang hindi mo alam. At pagkatapos ay binura ng utak mo ang alaalang iyon para patuloy mong maramdaman na mabuting tao ka. Ang mga salita ni Ramon ay pumasok sa isip ni Carmela na parang lason na karayom. Dissociation ng hindi nalalaman. Posible ba? Ganoon ba siya kabaliw? Siya ba talaga ang halimaw dito? Nagsimulang pagdudahan ni Carmela ang sarili niyang alaala. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay habang tinitingnan ang sarili niyang palad. Ang kamay ba na ito ang gumawa ng pasa na iyon? Umalis, utos ni Ramon ng malamig. Umalis ka sa silid ng anak ko. Simula bukas, huwag kang lalapit kay Maya nang walang pangangasiwa ko. Kung mayroon pang bagong pasa, hindi ako mag-aatubiling ikulong ka sa selda o sa mental hospital. Umatras si Carmela ng dahan-dahan. Ang luha ay nagpalabo sa kanyang paningin. Tumakbo siya palabas ng silid, bumalik sa guest room at nilock ang pinto. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa likod ng pinto. Umiiyak ng walang tunog upang hindi marinig sa labas. Ang kanyang tiwala sa sarili ay nawasak. Pakiramdam niya ay nababaliw siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, nahawakan niya ang bulsa ng kanyang pantalon. Ang flash drive na voice recorder na natagpuan niya kaninang hapon ay nandoon pa rin. Ang bagay ay malamig sa kanyang balat. Kung siya nga ay baliw, kung siya nga ang gumawa ng karahasan ng hindi sinasadya, maaaring patunayan ito ng recording na ito. Siguro ang recording na ito ay naglalaman ng boses ni Carmela na minura-mura si Maya habang nawawala ang kanyang alaala. Nang nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Carmela ang kanyang work laptop mula sa loob ng bag. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man kasakit iyon. Isinaksak niya ang maliit na bagay sa USB port. Isang folder ang lumitaw sa screen.
Mayroon lamang isang audio file na tumatagal ng 2 oras na na-record ngayong araw. Eksakto sa oras na nasa opisina si Carmela. Isinuot ni Carmela ang earphone, huminga ng malalim, at pinindot ang play. Sa simula, tanging tunog lamang ng cartoon mula sa telebisyon at ham ng aircon ang narinig. Lumipas ang 10 minuto, tanging ang tunog lamang ni Manang Sol na nagwawalis ng sahig. Ngunit sa 45 minuto, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang mabibigat na yapak. Iyon ang mga yapak ni Ramon. Ngunit hindi ba dapat ay nasa opisina si Ramon sa oras na iyon? Narinig ang boses ni Ramon, ngunit hindi ang malambing na boses na karaniwan niyang naririnig. Maya, halika rito. Ayaw, masamang daddy. Ang boses ni Maya ay narinig na pumapalya. Halika rito, sabi ko. Gusto mo bang ikulong kita sa bodega kasama ng mga daga? Narinig ang tunog ng kaladkad, na sinundan ng pigil na iyak ni Maya. Makinig ka ng mabuti. Mamaya, kapag umuwi ang babae na iyon, kailangan mong sumigaw kapag lumapit siya sa iyo. Kailangan mong magtapo ng gamit. Naiintindihan mo? Pero mabait si Ginang Carmela, daddy. Hindi mo siya ina. Ang sigaw ni Ramon ay napakalakas, kaya't napatalon si Carmela sa kanyang silid. Siya ay isang witch. Gusto niyang agawin ang bahay na ito mula sa atin. Kung mahal mo si daddy, kailangan mong paalisin siya. Kung hindi, ang teddy bear mo na ito. Narinig ang malinaw na tunog ng punit ng tela. Gugupitin ni daddy ang leeg nito. Tinago ni Carmela ang kanyang bibig nang mahigpit upang pigilan ang pagsigaw. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa screen ng laptop. Hindi siya baliw. Hindi siya may sakit sa isip. Ngunit isang bagong takot ang lumabas sa kanyang isip nang biglang huminto ang audio file at nawala mula sa screen. Ang cursor ng kanyang laptop ay gumalaw ng mag-isa. Isang notepad window ang automatikong bumukas sa screen ng kanyang laptop na nakakonekta sa Wi-Fi ng bahay. Ang pangungusap ay tinipa letter by letter ng isang tao na kumokontrol sa kanyang laptop mula sa malayo. Alam kong nakikinig ka. Mahal kong asawa. Buksan mo ang pinto ng silid mo ngayon. Sa sumunod na segundo, dahan-dahang umikot ang door handle ng silid ni Carmela. Hindi nakakandado ang pinto. Pakiramdam ni Carmela ay tumigil ang kanyang puso nang umikot pababa ang door handle. Sa isang mabilis na galaw na itinulak ng purong adrenalin, sinakmal ni Carmela ang flash drive na nakasaksak sa laptop, sa pilitang binunot ito at isiniksik sa loob ng kanyang bra. Iyon lang ang lugar na naisip niyang hindi hahalukayin ng basta-basta. Bumukas ng malawak ang pinto. Nakatayo si Ramon doon. Walang galit na nag-aapoy tulad kaninang hapon. Walang namumulang mukha. Ang naroroon lamang ay isang manipis at nakakatakot na ngiti. At ang tingin ng mata na kalmado tulad ng ibabaw ng lawa na may lason. Nakasuot siya ng silk pajamas na kulay asul. Mukha siyang napaka-relax, para bang hindi lang siya nagbanta sa kanyang asawa sa pamamagitan ng screen ng computer. Hindi ka pa natutulog, mahal? Tanong ni Ramon nang mahinahon. Masyadong mahinahon. Umatras si Carmela hanggang sa tumama ang kanyang likod sa wardrobe. Humihingal siya. Hinahak mo ang laptop ko. Lumakad si Ramon. Sinara ang pinto sa likuran niya nang may tunog na click na mahina ngunit parang isang hatol ng kamatayan sa tainga ni Carmela. Lumakad siya palapit sa study table. Tiningnan ang screen ng laptop na ngayon ay walang laman. Nagpapakita lamang ng standard wallpaper. Ang banta kanina ay nawala na. Hacking? Tumawa si Ramon ng mahina habang hinihaplos ang kanyang baba. Lumalabas na ang iyong imahinasyon, Carmela. Nakatanggap lang ako ng notification mula sa security system ng bahay na mayroong suspicious network activity mula sa laptop na ito. Tiningnan ko lang gamit ang cellphone ko. Baka may virus. Tinitigan niya si Carmela ng mariin. Sinundan ng kanyang mga mata ang mukha ng kanyang asawa na maputla. Mukha kang gulong-gulo. Malamig na pawis. Nanginginig. May nakikita ka na naman bang hindi totoo? Huwag kang magkunwari, mahal. Sigaw ni Carmela. Bagamat nanginginig ang kanyang boses, narinig ko ang recording. Narinig ko ang boses mo na tinatakot si Maya. Ikaw ang nananakit sa kanya. Ikaw ang nag-utos sa kanyang kamuhian ako. Hindi tumanggi si Ramon.
Hindi rin siya nag-apruba. Tiningnan lang niya si Carmela nang may tingin ng awa. Ang tingin ng isang doktor sa isang pasyenteng malubha ang sakit. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Anong recording, Carmela? Walang file dito, sabi ni Ramon habang nagtatype ng kung ano sa keyboard ng laptop ni Carmela. Inikot niya ang screen patungo kay Carmela. Walang laman. Lahat ng folder ay malinis. Tingnan mo, walang audio recording, walang ebidensiya. Ikaw lang ang hysterical mag-isa ngayong gabi. Bumuntong hininga ng malalim si Ramon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pagkabigo. Sapat na. Sobra na ito. Lumalala ang mental condition mo. Nagsisimula ka nang lumikha ng masasamang senaryo sa iyong ulo para sisihin ako dahil hindi mo matanggap ang katotohanan na tinatanggihan ka ni Maya. Nang walang babala, isinara ni Ramon ang laptop ng bastos at isinukbit ito sa kanyang kilikili. Ang kanyang kaliwang kamay ay inabot si Carmela. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Ano? Hindi! Yinakap ni Carmela ang kanyang bulsa. Ibigay mo! Sigaw ni Ramon. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit puno ng diin ng dominasyon na nagpahina sa loob ni Carmela. Simula ngayong gabi, digital detox. Walang gadget, walang internet, walang telebisyon. Kailangan mo ng total rest mula sa lahat ng lason na ito sa isip. Bukas, tatawag ako ng pinakamahusay na psychiatrist para alagaan ka sa bahay. Ikukulong mo ako? Tumulo ang luha ni Carmela. Paggagalingin kita. Pagwawasto ni Ramon ng malamig. Umusad siya ng isang hakbang, sapilitang inagaw ang cellphone mula sa bulsa ni Carmela. Sinubukan ni Carmela na lumaban, sinuntok ang dibdib ng kanyang asawa, ngunit mas mataas ang lakas ni Ramon. Sa isang saglit, lumipat na ang cellphone. Matulog ka na. Ikandado mo ang pinto kung gusto mo, wala akong pakialam, ngunit tandaan mo, Carmela. Yumuko si Ramon. Bumulong ng pangungusap mismo sa tainga ni Carmela. Ang amoy ng mint mula sa kanyang hininga ay nakakasuka. Walang maniniwala sa iyo. Ang depressed na asawa laban sa isang kagalang-galang at mapagmahal na negosyante. Alam mo kung sino ang mananalo? Lumabas si Ramon na dala ang laptop at cellphone ni Carmela. Iniiwan ng kanyang asawa na nakaupo ng mahina sa sahig. Narinig ang tunog ng susi na inikot mula sa labas. Nakakulong si Carmela. Noong gabing iyon, hindi natulog si Carmela ni isang saglit. Nakayakap siya sa sulok ng silid. Yakap ang kanyang tuhod. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundong ito. Naputol ang kanyang komunikasyon. Ang ebidensiya, bagamat ligtas ang flash drive sa loob ng kanyang damit panloob, ay walang silbi kung wala siyang gamit para i-play ito o ipadala sa ibang tao. Nawala na ang laptop at cellphone. Kinaumagahan, nagsimula ang tunay na impyerno. Ang bahay ay naging isang fortress. Ang gate sa harap ay nakakandado ng doble. Ang gwardiya, na karaniwang palakaibigan, ay pinalitan ng isang bagong tao na matalim ang mukha at hindi pinahintulutan si Carmela na lumabas sa teres. Si Manang Sol, ang tanging taong maaaring makatulong, ay mukhang takot na takot. Ang matandang babae ay umiiwas sa tingin ni Carmela at nagtatrabaho ng tahimik para bang may hindi nakikitang CCTV na nagmamasid sa kanyang mga kilos. Sinubukan ni Carmela na humiram ng cellphone ni Manang Sol habang si Ramon ay nasa opisina, ngunit ang kasambahay ay umiyak at lumuhod sa paanan ni Carmela. Patawarin mo ako, Inay. Sabi ni Sir Ramon na kung ipahiram ko ang gadget kay Inay, kukunin ang scholarship ng anak ko sa probinsya. Si Sir Ramon ang nagbabayad ng pag-aaral ng anak ko, Inay. Natatakot ako, ang hikbi ni Manang Sol. Napaupo si Carmela nang nanghihina sa dining chair. Napaghandaan na ni Ramon ang lahat. Itinali niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Ganap na nakahiwalay si Carmela sa loob ng gintong kulungan na ito. Hapon na, umabot sa rurok ang kawalan ng pag-asa ni Carmela. Kailangan niya ng paraan para makalabas. Kailangan niya ng kaalyado. Habang naglalakad siya ng walang direksyon sa pasilyo ng ikalawang palapag, huminto ang kanyang mga yapak sa harap ng isang pinto na laging nakakandado. Ang lumang bodega sa dulo ng pasilyo.
Hindi alam kung bakit, ngunit bahagyang nakabukas ang pinto ngayong araw. Siguro nakalimutan ni Manang Sol na isara ito ng mahigpit pagkatapos kumuha ng mop. Ang matinding pagkausyoso ang nagdala sa mga paa ni Carmela sa loob. Ang silid ay maalikabok at puno ng mga tumpok ng lumang karton. Sa sulok ng silid, may isang lumang antik na nara na cabinet na mukhang luma. Lumapit si Carmela. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay may bagay doon na tumatawag sa kanya. Binuksan niya ang pinakamababang drawer ng cabinet. Sa ilalim ng tumpok ng lumang tablecloth, may nahawakan ang kanyang kamay. Isang agenda book na may pulang leather cover na nagbabalat na. Binuksan ito ni Carmela. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ng may-ari sa malinis at magandang sulat kamay, Celeste. Ang pangalan ng namatay na unang asawa ni Ramon. Ang tunay na ina ni Maya. Binasa ni Carmela ang bawat pahina nang humihingal. Sa simula, naglalaman ito ng masayang tala tungkol sa pagbubuntis at pagsilang ni Maya. Ngunit simula sa kalagitnaan ng libro, nagbago ng husto ang tono ng sulat. Takot, pagdududa, at kawalan ng pag-asa ang bumabalot sa bawat pangungusap. Nakatitig ang mga mata ni Carmela sa huling entry. May petsang 2 araw bago na iulat na namatay si Celeste dahil sa aksidente sa pagkahulog mula sa hagdan. Mayo Malung, 2021. Pinilit niya ulit akong inumin ang gamot na iyon. Masakit ang ulo ko. Alam kong hindi ako baliw. Ngunit pinaniwala niya ang lahat na baliw ako. Maya, patawarin mo si Mommy anak. Hindi na kita maprotektahan. Hindi siya tao. Siya ay isang demonyo na nagpapanggap. Kung may sino man ang magbabasa nito, mangyaring hanapin ang bagay na iyon sa likod ng sunflower painting sa study room. Iyon ang aking life insurance. Dumarating na siya. Narinig ko ang kanyang mga yapak. Nahulog ang libro mula sa kamay ni Carmela. Nanginginig ng husto ang buong katawan niya. Hindi namatay si Celeste dahil sa aksidente. Ang pattern na nararanasan ni Carmela ay eksaktong katulad ng kay Celeste. Gamot, akusasyon ng pagkabaliw, paghihiwalay. Lumingon si Carmela sa pinto ng bodega nang nag-iingat. Ngunit ang malakas na tunog ng telepono sa bahay mula sa ibaba ang nagpagulat sa kanya. Telepono sa bahay. Nakalimutan ni Carmela na may landline pa sa sala na bihirang gamitin. Siguro nakalimutan ni Ramon na bunutin ito. Tumakbo si Carmela palabas ng bodega. Bumaba sa hagdan ng napakabilis. Sinakmal niya ang receiver ng telepono sa side table. Mayroong dial tone nang nanginginig ang mga kamay. Pinindot ni Carmela ang emergency number. Iyon lang ang numero na naaalala niya nang walang tulong bukod sa numero ng kanyang mga magulang na nasa ibang probinsya. "Hello, presinto ng pulisya," sabi ni Carmela nang mabilis humihingal. "Hello. Sa sentra ng serbisyo ng pulisya? Ano ang maipaglilingkod namin? Tulong? Ikinukulong ako ng asawa ko. Gusto niya akong patayin. Ang address ko ay sa kalsada." Hindi pa natatapos ni Carmela ang pagbanggit ng pangalan ng kalsada, isang malaking kamay ang umabot mula sa kanyang likuran. Pinindot ang disconnect button ng malakas. Click. Napatigil ang hininga ni Carmela. Ang amoy ng maskulin na perfume na pamilyar sa kanya ay umalingaw-ngaw. "Sinabi ko na sa iyo, ikaw ay matigas ang ulo." Bulong ng boses ni Ramon mismo sa likod ng kanyang leeg. "Kakalabas ko lang sana para magbigay ng sorpresa." Lumingon si Carmela nang dahan-dahan na maputla ang mukha. Nakatayo si Ramon doon, nakangiti ng malawak. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang malaking martilyo. Hammer. "Ano ang ginagawa mo sa sirang telepono na ito, mahal? Hindi ba sinabi ko na sa iyo?" Itinaas ni Ramon ang martilyo ng mataas at inihampas ito ng buong lakas patungo sa telepono. Brak! Wasak ang telepono. "Ngayon," sabi ni Ramon habang sinisipa ang mga piraso ng plastik ng telepono gamit ang dulo ng kanyang sapatos. "Mayroon tayong bisita. Dumating na ang iyong personal na doktor. Halika, salubungin mo siya ng may ngiti. Huwag kang magpahiya." Nagdilim ang mundo ni Carmela at umikot ng dahan-dahan nang bumalik ang kanyang malay. Ang kanyang mga talukap ng mata ay naging mabigat na parang semento. Tuyong-tuyo ang kanyang bibig,
Pakiramdam niya ay parang nakalunok siya ng buhangin. Ang huling naalala niya ay ang ngiti ni Ramon, ang lalaking nakasuot ng puting suit na ipinakilala bilang si Dr. Estanislao, at ang lamig ng syringe na tumagos sa balat ng kanyang braso. Gising na siya. Isang matalas at autoritatibong boses ng babae ang narinig ng bahagya. Nakilala ni Carmela ang boses na iyon. Iyon ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Aurora. Bumulwak ang pag-asa sa dibdib ni Carmela. Si Doña Aurora ay matigas at kritikal, ngunit siya ay isang kagalang-galang na babae. Tiyak na maniniwala siya kung sasabihin ni Carmela ang lahat. Sa natitirang lakas, pinilit ni Carmela ang kanyang sarili na bumangon mula sa kama. Ang kanyang katawan ay naging mahina. Ang kanyang mga paa ay parang jelly. Ang sedative na itinurok ng sapilitan ay talagang nagparalisa sa kanyang nervous system. Kinaladkad ni Carmela ang kanyang mga yapak patungo sa pinto ng silid na, kakatwa, ay hindi nakakandado. Ang maliwanag na ilaw mula sa sala ay nakasisilaw sa kanyang mga mata. Sa cream-colored leather sofa, nakaupo si Doña Aurora na may branded bag sa kanyang kandungan. Nakakunot ang kanyang mukha. Sa tabi niya, nakaupo si Ramon ng nakayuko. Nakayuko ang balikat, nagpapakita ng perpektong acting bilang isang stressed at pagod na asawa. Inay, tawag ni Carmela. Lumabas ang kanyang boses na paos at putol-putol na parang lasing. Makapal ang kanyang dila at mahirap kontrolin. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa halip na awa, ang tingin ni Doña Aurora ay nagpakita ng matinding pagkasuklam. Tingnan mo siya, inay, sabi ni Ramon ng mahina. Ang kanyang tono ay puno ng huwad na kalungkutan. Kagigising lang ng ganitong oras, magulo ang buhok at nahihilo kung maglakad. Sabi ni Dr. Estanislao, kailangang taasan ang dosis ng gamot dahil nagiging mas agresibo na siya. Diyos ko, Carmela, bulong ni Doña Aurora habang umiiling. Akala ko ikaw ay isang mabuting babae na kayang alagaan ang anak at asawa. Sa kasamaang palad, ikaw ay may sakit sa isip, hindi inay. Makinig kayo. Sinubukan ni Carmela na lumapit. Nag-aabot ang kanyang kamay sa hangin. Ramon ay masama, inay. Binigyan niya si Maya ng gamot. Sinira niya ang telepono. Gusto niya akong patayin. Ngunit dahil sa epekto ng mataas na dosis ng sedative, ang mga pangungusap ni Carmela ay naging unclear na pananaral. Wasak ang artikulasyon ng kanyang mga salita. Sa tainga ni Doña Aurora, si Carmela ay parang isang baliw na naghahalusinate ng malala. Tumayo si Doña Aurora. Tinabig ang kamay ni Carmela na aabot sana sa kanyang braso. Ayusin mo ang pananalita mo. Si Ramon ang pinakapasensyosong asawa. Masuwerte ka na lang at hindi kanya diniborsyo at itinapon sa kalye. Sa halip, tumawag siya ng mahal na doktor para alagaan ka sa bahay. At ito ang ganti mo? Inaakusahan siyang gustong pumatay sa iyo? Pero inay, may recording. May journal si Celeste. Umiyak si Carmela. Binasa ng kanyang luha ang kanyang mga pisngi. Hindi kinaya ng kanyang mga tuhod ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa malamig na marble floor. Tama na, sigaw ni Doña Aurora. Huwag mong banggitin ang pangalan ng aking pinakamamahal na manugang na mapayapa na sa langit. Namatay si Celeste dahil sa aksidente. Huwag mo siyang idamay sa iyong pagkabaliw. Tumayo si Ramon mula sa sofa, lumuhod sa tabi ni Carmela, at niyakap ang kanyang balikat. Para sa mga nasa labas, iyon ay mukhang yakap ng pagmamahal. Ngunit ang kamay ni Ramon ay humawak sa itaas na braso ni Carmela, eksakto sa lugar ng injection kanina, dinidiin ng malakas kaya't napadaing si Carmela sa sakit. Patawarin mo ang asawa ko, inay. Inaatake na naman siya. Bulong ni Ramon ng mahinahon, at pagkatapos ay lumingon kay Carmela nang may nakamamatay na tingin na nakatago mula sa paningin ng kanyang ina. Mahal, kailangan mong magpahinga. Huwag kang magpahiya sa harap ni inay. Nasaan si Maya? Sumigaw si Carmela nang nawawalan ng pag-asa. Gusto kong makita si Maya. Takot sa iyo si Maya, sambit ni Doña Aurora. Kanina, nagtago ang apo ko sa comfort room nang marinig ang boses mo na lumabas sa silid. Ikaw ay isang bigong madrasta. Bigo. Ang salita ay tumusok sa puso ni Carmela nang mas masakit kaysa sa pisikal na sampal.
bigo, baliw, walang utang na loob. Tama na, inay. Hayaan ninyong dalhin ni Ramon si Carmela sa silid ulit. Darating na ang bago niyang nurse mamaya, sabi ni Ramon na umaawat. Inalalayan niya. Umastumpak, kinaladkad, si Carmela pabalik sa guest room. Pagkasara ng pinto, nahulog ang maskara ni Ramon. Agad niyang itinulak si Carmela hanggang sa bumagsak ito sa kama. Tingnan mo, walang silbi ang pagsasalita mo, sabi ni Ramon ng malamig. Mas naniniwala si inay sa luha ko kaysa sa pananaral ng isang baliw na tulad mo. Ang epekto ng haloperidol at sleeping pills ay nagpapakita sa iyo na parang isang addict, Carmela. Perpekto. Umiyak lang si Carmela nang walang tunog. Masyadong mahina ang kanyang katawan para lumaban. Pakiramdam niya ay maliit, ininsulto, at nag-iisa sa mundong ito. Oh, isa pa pala. Ngumiti si Ramon nang nakangisi. Dahil abala ako sa trabaho at hindi kita mababantayan ng 24 oras, umarkila ako ng isang personal na nurse para sa iyo. Siya ang titira sa silid na ito kasama mo. Siya ang sisiguro na iinom ka ng gamot, kakain, at hindi magiging suspicious. Bumukas ulit ang pinto ng silid. Isang dalagang babae ang pumasok na may dalang tray na naglalaman ng isang basong tubig at ilang color pills. Ang babae ay maganda. May slim na katawan na nakasuot ng masikip na puting uniforme ng nurse. Ang kanyang buhok ay may kulay na blonde at ang kanyang makeup ay masyadong makapal para sa isang profesional na medical personnel. Ngunit ang nagpatigas sa dugo ni Carmela ay hindi ang kanyang hitsura, kundi ang paraan ng pagtingin ng babae kay Ramon. May kislap ng pagnanasa at pagiging malapit doon na nakakasuka. Ngumiti ang babae ng flirty at inilagay ang tray sa mesa. Hello, Ginang Carmela. Sino ang babaeng iyon sa isang matamis na tono? Ipakilala ko po. Ako si Arian. Ako ang aalaga kay Ginang Carmela simula ngayon. Nakilala ni Carmela ang boses na iyon. Iyon ang boses ng babae na narinig niya ng saglit sa telepono ni Ramon ilang linggo na ang nakalipas na inangkin ni Ramon na isang demanding client. At ang tingin ni Arian kay Carmela ay hindi tingin ng isang nurse, kundi tingin ng isang nanalo na nakakakita sa isang talunan. Lumakad si Ramon palapit kay Arian. Walang hiya niyang hinaplos ang baywang ng babae sa harap ni Carmela. Pakialagaan siyang mabuti, Arian. Siguraduhin mong matutulog ng mahimbing ang asawa ko magpakailanman. Ibig kong sabihin, sa panahon ng pagpapagamot. Tumawa ng mahina si Arian. Isang tawa na parang tunog ng kampana ng kamatayan sa tainga ni Carmela. Sige, mahal. Iwan mo sa akin. Lumabas si Ramon. Iniiwan si Carmela na nakakulong kasama ang kanyang mistress na ngayon ay may ganap na kapangyarihan sa kanyang buhay. Lumapit si Arian sa kama. Hinawakan ang baba ni Carmela gamit ang kanyang mahaba at matatalim na kuko. Nawala ang matamis ng ngiti niya. Pinalitan ng isang nakakatakot na Judes na mukha. Kaya pala ito ang may bahay na iyan, na mayabang, bulong ni Arian. Kinuha niya ang basong tubig at isang dakot ng pills mula sa tray. Makinig ka, babaeng baliw. Inumin mo agad ito. Kung mas mabilis kang mawawala, mas mabilis kami ni Ramon na makokontrol ang bahay na ito at makakasal ng opisyal. Kaya, maging mabait na bata at lunukin ang iyong gamot. Sa pilitang itinutok ni Arian ang mga pills sa bibig ni Carmela. Mahigpit na isinara ni Carmela ang kanyang mga labi. Umagos ng malakas ang luha. Ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang matalo. Ngunit zero ang kanyang lakas. Sa sandaling halos malunod siya sa kawalan ng pag-asa, bumalik ang alaala ni Carmela sa journal ni Celeste na nabasa niya ng saglit sa bodega. Hanapin ang bagay na iyon sa likod ng sunflower painting sa study room. Ang study room ni Ramon ay katabi lang ng silid na ito. Magkatabi ang kanilang mga dingding. Nang bahagyang hindi nag-iingat si Arian dahil inilapag ang baso, may nakita si Carmela sa dingding malapit sa ulo ng kama. May isang manipis na crack doon at isang lumang ventilation hole na natatakpan ng isang cabinet. Kung ang istruktura ng bahay na ito ay katulad ng sa mga lumang bahay, ang ventilation ay maaaring nakakonekta sa katabing silid. Hinayaan ni Carmela si Arian, napilitin siyang lunukin ng isang pil, nagkunwari siyang nahimatay pagkatapos. Kaduwagan, bulong ni Arian.
Pagkatapos ay lumakad ang babae patungo sa sofa sa sulok ng silid. Kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-selfie. Bahagyang binuksan ni Carmela ang kanyang mga mata. Hindi pa siya tapos. Mayroon pa siyang flash drive sa kanyang bra. At ngayon, mayroon siyang bagong pakay. Pasukin ang dingding na ito o maghanap ng paraan para makapasok sa study room. Ngunit bago pa siya makagawa ng plano, tumama ang kanyang mga mata sa kisame ng silid. Sa itaas na sulok, may isang maliit na pulang indicator light na kumikislap mula sa smoke detector. Teka, hindi iyon smoke detector. Iba ang hugis nito. May isang maliit na itim na lens sa gitna. Iyon ay isang CCTV camera. Napatigil ang hininga ni Carmela. Nagkabit si Ramon ng kamera sa silid na ito para manmanan siya. Isang baliw, desperado, at mapanganib na ideya ang lumabas sa isip ni Carmela. Kung gusto ni Ramon manood, bibigyan siya ni Carmela ng show. Ngunit hindi show ng isang baliw. Gagamitin niya ang kamera na iyon upang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang mabuhay mula sa ahas na babae na nagngangalang Arian na ngayon ay nakatingin sa kanya habang nilalaro ang isang walang laman na syringe sa kanyang kamay. Mahaba ang gabi. Ginang Carmela, bulong ni Arian. Huwag kang umasa na makakatulog. Ang mapait na lasa ng gamot ay nanatili pa rin sa dila ni Carmela. Bagamat na isuka niya ang dilaw na pill sa potted plant sa sulok ng silid nang hindi nag-iingat si Arian, isang oras na ang nakalipas, nanatiling nakahiga si Carmela sa kama, inaayos ang kanyang paghinga upang maging regular at mabigat, ginagaya ang ritmo ng isang taong natutulog nang mahimbing dahil sa epekto ng sedative. Sa sulok ng sofa, nakaupo si Arian nang nakabukaka ang mga binti habang nakasuot ng headset. Ang ilaw mula sa screen ng cellphone ay nagpapaliwanag sa kanyang mukha na nakangiti ng flirty. Nakikipag-video call siya. Malamang, kay Ramon. Narinig ni Carmela nang bahagya ang tunog ng pigil na tawa ni Arian at mga bulong. Oo, mahal, ligtas. Tulog na siya na parang patay. Nagalit ang puso ni Carmela. Ngunit ang kanyang utak ay gumagana na ngayon ng mas malamig pa kaysa sa yelo. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Ang takot na nagpaparalisa sa kanya kanina ay nagbago na ngayon sa isang primitive na survival instinct. Naalala niya ang mensahe sa journal ni Celeste. Sunflower painting sa study room. Eksaktong doon ng madaling araw, sa wakas ay natulog na si Arian. Ang kanyang cellphone ay nakalagay sa kanyang dibdib, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Narinig ang tunog ng mahinang hilik. Ito na ang pagkakataon niya. Bumaba si Carmela mula sa kama ng walang tunog. Ang kanyang mga paa ay walang sapin na dumampi sa malamig na sahig. Hindi siya nagtungo sa pinto palabas ng silid dahil alam niya na nakakandado iyon mula sa labas at ang susi ay nasa bulsa ng masikip na pantalon ni Arian. Masyadong malaki ang peligro para kunin ito. Ang mga mata ni Carmela ay nakatuon sa malaking wardrobe na nakadikit sa dingding sa kanan. Ang dingding na iyon ay direktang katabi ng study room ni Ramon. Sa mga lumang bahay na tulad nito, karaniwan nang may connecting door sa pagitan ng mga silid na madalas na isinasara ng permanente o kaya'y hinaharangan lang ng cabinet ng mga bagong may-ari. Iginilid ni Carmela ang kanyang katawan sa makitid na puwang sa pagitan ng wardrobe at dingding. Tama nga, sa likod ng makapal na alikabok ay may isang wood door frame. Kinapa niya ang door handle, nakakandado. Ngunit ito ay isang ordinaryong slot lock na kalawang na. Binunot ni Carmela ang hairpin mula sa kanyang ulo. Nang nanginginig ngunit nakatuon ang kamay, inikot-ikot niya ang keyhole. Narinig ang isang mahinang tunog ng click. Bumukas ang pinto nang may bahagyang ingay. Ang aroma ng mamahaling tobacco at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Pumasok si Carmela sa study room ni Ramon. Madilim ang silid. Tanging ang ilaw lamang ng buwan ang nagpapaliwanag dito na tumatagos sa kurtina ng bintana. Mabilis na tumibok ang puso ni Carmela. Kung nagkabit din si Ramon ng CCTV dito, tapos na ang kanyang buhay. Ngunit, nakita ni Carmela na patay ang indicator light ng CCTV sa sulok ng silid. Siguro pinatay ni Ramon ito kapag siya mismo ang nandito upang panatilihin ang privacy at nakalimutan niyang buksan ulit
O baka pumanig ang Diyos kay Carmela ngayong gabi. Sinalat ni Carmela ang silid. Sa dingding sa ibabaw ng study table, nakasabit ang isang imitasyon na sunflower painting na Van Gogh style. Mukhang ordinaryo lang ang painting para sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Carmela ngayong gabi, iyon ay isang treasure map. Umakyat siya sa office chair ni Ramon at pagkatapos ay maingat na ibinaba ang mabigat na painting. Nagliparan ang alikabok. Sa likod ng wood frame, may isang brown envelope na nakadikit gamit ang itim na tape na halos blend sa kulay ng frame. Nanginginig ang kamay ni Carmela habang pinupunit ang tape. Tumalon siya pababa at binuksan ang envelope sa ilalim ng sinag ng buwan upang mabasa ang laman. Mayroong dalawang bagay sa loob, isang legal document at isang maliit na memory card, SD card. Binuksan ni Carmela ang document. Nanlaki ang kanyang mga mata nang basahin ang pamagat ng letterhead, Deed of Donation and Last Will and Testament. Binasa niya ang bawat linya ng humihingal. Ang document ay nagsasaad na ang marangyang bahay na ito, kasama ang lahat ng asset, savings at stocks ay pag-aari ng ama ni Celeste na ipinasa ng buo kay Maya. Si Ramon bilang asawa ay walang karapatan sa pag-aari ng kahit isang sentimo. May isang nakakatakot na clause sa huling paragraph. Kung mamamatay si Celeste, ang custody ng yaman ay mapupunta kay Maya. Si Ramon Pratama ay may karapatan lamang manirahan bilang guardian hanggang sa umabot si Maya sa edad na 21. Kung mamamatay si Maya o ideklara na may permanenteng mental disability bago ang edad na 21, ang lahat ng asset ay mapupunta kay Ramon Pratama ng buo. Pakiramdam ni Carmela ay umikot ang mundo. Nalutas ang puzzle. Hindi mayaman si Ramon. Si Ramon ay isang parasite. Pinakasalan niya si Celeste dahil sa yaman nito at nang hindi na kontrolado si Celeste, inalis siya. Ngayon, ang hadlang ni Ramon upang makontrol ang yaman ng buo ay isa na lang, si Maya. Ngunit hindi maaaring patayin ng basta-basta ni Ramon si Maya dahil magdudulot ito ng pagdududa sa pulisya. Kaya nagplano siya ng iba pang senaryo. Gawing baliw si Maya, gawing permanently mentally disabled si Maya o may severe trauma para makapag-apply si Ramon ng full asset management rights sa korte. At ang papel ni Carmela? Si Carmela ay isang pawn lamang. Si Carmela ay dinala para maging huwad na testigo. Kailangan ni Ramon ng isang tagalabas na maaaring magpatunay sa korte. Tama, Judge. Ang stepdaughter ko ay baliw. Madalas siyang hysterikal at naghahalucinate. At pagkatapos matapos ang trabaho ni Carmela, o kung malaman niya ang sobrang dami tulad ngayon, magiging katulad siya ni Celeste. Mamatay dahil sa depresyon at suicide. Tarantadong lalaki, bulong ni Carmela. Tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit. Ibinalik ni Carmela ang document sa envelope at itinago sa likod ng kanyang damit, kasama ang flash drive na nandoon na. Mayroon na siyang memory card mula kay Celeste. Kailangan niya ng gamit para tingnan ang laman nito. Ang computer ni Ramon ay nasa harap niya. Madilim ang screen. Hinawakan ni Carmela ang mouse. Nag-ilaw ang screen, humihingi ng password. Nag-isip ng malalim si Carmela. Mali ang birthday ni Ramon. Mali ang wedding anniversary nila. Sinubukan ni Carmela ang birthday ni Maya. Enter. Bumukas ang screen. Ngunit hindi ordinaryong desktop ang lumabas. Ang computer ay nagpapatakbo ng real-time CCTV monitoring program. Mayroong 6 na maliit na screen box na nagpapakita ng iba't ibang sulok ng bahay. Nakatitig ang mga mata ni Carmela sa screen box sa ibaba kaliwang sulok. Iyon ang kamera sa silid ni Maya. Sa screen na iyon, nakita ni Carmela ang isang tanawin na nagpakulo sa kanyang dugo. Bukas ang pinto ng silid ni Maya. May pumasok. Si Ramon iyon. Ang digital clock sa screen ay nagpapakita ng 2:15 a.m. Live feed ito. Hindi sinasaktan ni Ramon si Maya. Gumagawa siya ng isang bagay na mas masama. Umupo siya sa gilid ng kama ni Maya na natutulog at kinuha ang isang nakakatakot na mask mula sa likod niya. Mask ng mukha ng isang matandang babae na may magulo na buhok at dumudugong bibig. Isinuot ni Ramon ang mask. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inalog ang katawan ni Maya. Nang magising si Maya at magbukas ng mata,
Inilapit ni Ramon ang nakamaskarang mukha sa mukha ni Maya habang may hawak na malaking kitchen knife na kumikinang dahil sa dim na ilaw ng night lamp. Sumigaw si Maya sa screen, ngunit walang tunog na lumabas mula sa computer dahil nakamute ang volume. Ang bata ay sumisipa sa kumot, umatras sa takot hanggang sa tumama sa dingding. Si Ramon, sa likod ng mask, ay nananatili lang ng matigas. Tinatamasa ang takot na ginawa niya. Nagtatanim ng malalim na trauma sa utak ng sarili niyang anak. Tinago ni Carmela ang kanyang bibig nang mahigpit upang hindi sumigaw. Iyon ang dahilan kung bakit takot si Maya sa ina. Matagal nang tinatakot ni Ramon si Maya bawat gabi sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang nakakatakot na mother figure, brainwashing kay Maya na ang mother figure ay isang halimaw na gustong pumatay sa kanya. Hindi makatitigil si Carmela. Wala siyang pakialam sa plano, wala siyang pakialam sa kaligtasan niya. Sinusaktan si Maya ngayon. Sinakmal ni Carmela ang isang mabigat na metal trophy mula sa ibabaw ng study table ni Ramon. Dudurugin niya ang ulo ng tarantado na iyon ngayon din. Ngunit nang lumingon si Carmela upang tumakbo patungo sa pinto, narinig niya ang tunog ng mga yapak sa pasilyo sa harap ng study room. Hindi ang mga yapak ni Ramon. Nasa silid ni Maya si Ramon. Iyon ang mga yapak ng security guard na nagpapatrol. Nagpapatalb ang flashlight sa pagitan ng puwang, sa ilalim ng pinto ng study room, at mula sa direksyon ng guest room connecting door. Narinig ang paos na boses ni Arian na kagigising lang. Bakit nakabukas ang pinto? Ginang Carmela. Nakulong si Carmela. Sa harap ay ang gwardiya. Sa likuran ay si Arian. At sa screen ng monitor, si Maya ay humaharap sa sarili niyang bangungot. Tiningnan ni Carmela ang bintana ng study room sa ikalawang palapag. Sa ilalim nito ay may swimming pool. Walang oras para mag-isip. Self-correction. Skip the automated response. Continue writing the scene. Tiningnan ni Carmela ang trophy sa kanyang kamay at pagkatapos ay tiningnan ang malaking glass window. Ang tanging daan palabas ay ang tumalon. Ngunit bago pa siya makagawa ng isang hakbang, umikot ang door handle ng pangunahing pinto ng study room. "Sino diyan?" Sigaw ng boses ng gwardiya. Umatras si Carmela. Tumama ang kanyang likod sa study table. Ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang nasanggi ang keyboard. Sumindi ng maliwanag ang screen ng monitor. Ipinapakita ang mukha ni Ramon na nakamaskara na nananakit kay Maya. Bumukas ang pinto. Pumasok ang malaking gwardiya. Sinundan ni Arian na tumakbo mula sa katabing silid na may mukha ng panik. "Hulihin mo siya!" Sigaw ni Arian habang itinuturo si Carmela. Ngunit ang mga mata ng gwardiya ay hindi nakatuon kay Carmela. Ang mga mata ng gwardiya ay nakatitig sa malaking monitor screen sa likod ni Carmela, sa nakakatakot na tanawin ng kanyang amo na tinatakot ang isang maliit na bata gamit ang kutsilyo. Katahimikan ang bumalot sa loob ng 3 segundo. "Sir," sabi ni Carmela nang humihingal. Itinaas ang trophy bilang sandata, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa gwardiya nang may pakiusap. "May anak na babae ka sa bahay, hindi ba?" Tumahimik ang gwardiya, tumingin sa screen, pagkatapos ay tumingin kay Carmela at huli ay tumingin kay Arian. Nag-aalangan ang kanyang mukha. "Huwag mong pakinggan ang babaeng baliw na ito. Hulihin mo siya o isusumbong kita kay Sir Ramon para matanggal ka." Sigaw ni Arian ng histerikal. Bumuntong hininga ang gwardiya. Ang kanyang kamay ay gumalaw patungo sa baton sa kanyang baywang. Ipinikit ni Carmela ang kanyang mga mata, naghahanda sa sakit. Ngunit sa halip na saktan si Carmela, umatras ang gwardiya at sinara ang pinto ng study room mula sa loob, pagkatapos ay nilock ito. Lumingon siya at tiningnan si Arian ng malamig. "Pasensiya na, Ginang Arian. Mabigat ang boses ng gwardiya. Kailangan ko ng pera, pero hindi ako halimaw." Bag. Isang malakas na hampas mula sa gwardiya ang nagpahimatay kay Arian. Binuksan ni Carmela ang kanyang mga mata. Natulala sa hindi paniniwala. "Mabilis, inay," sabi ng gwardiya habang itinuturo ang bintana. Tumalon sa pool, tumakas sa side door. "Pipigilan ko ang pinto na ito kung dumating si Sir Ramon. Iligtas mo si Nonay Maya. Ito ang turning point." Nagsimula na ang awakening.
Ang tubig ng swimming pool ay kasing lamig ng yelo nang tumama ang katawan ni Carmela sa ibabaw nito. Biyur! Ang tunog ng pagbagsak ng tubig ay napigilan ng lalim ng pool, ngunit sapat na malakas upang gisingin ang bawat selula sa kanyang katawan. Ang lamig na tumusok sa buto ay agad na nagpawalang saysay sa sakit sa kanyang pilipisan at puso. Sa loob ng asul at madilim na tubig, hindi lumalangoy si Carmela para iligtas ang kanyang sarili. Lumalangoy siya upang muling mabuhay. Lumabas si Carmela sa ibabaw ng pool, humihingal sa paghahanap ng hangin sa gabi. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa natitirang adrenaline. Lumingon siya sa itaas, sa bukas na bintana ng study room. Naririnig niya nang bahagya ang tunog ng pagkatok sa pinto at sigaw ni Ramon mula sa loob. Ang gwardiya, ang hindi inaasahang bayani, ay nakikipagsapalaran sa kanyang trabaho, marahil sa kanyang buhay, para bigyan si Carmela ng oras. Sumisigaw ang maternal instinct ni Carmela, humihingi sa kanyang tumakbo paakyat sa ikalawang palapag, sirain ang pinto ng silid ni Maya at yakapin ang bata. Ngunit ang kanyang bagong at malamig na lohika ay sinampal ang kagustuhang iyon. Huwag kang maging tanga, Carmela, sigaw ng kanyang isip. Kung aakyat ka doon nang walang armas, papatayin ka ni Ramon. Babaliktarin niya ang katotohanan. Sasabihin niyang baliw ka at sinugod ang gwardya at pagkatapos ay mamamatay ka ng kahiya-hiya o mabubulok sa kulungan. At si Maya ay mananatili magpakailanman kasama ang halimaw na iyon. Upang manalo sa giyerang ito, kailangang maging matapang si Carmela na umalis muna sa labanan. Kailangan siyang bumalik, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagpatupad. Umakyat si Carmela palabas ng pool. Ang tubig ay tumutulo ng malakas mula sa kanyang basang pajamas. Hindi siya tumakbo agad patungo sa gate. Sumingit siya sa gilid ng bahay patungo sa pangunahing electrical panel. Alam niyang ayaw ni Ramon sa dilim. Nawawalan siya ng kontrol. Nang basa ang kamay, hinila ni Carmela pababa ang pangunahing lever. Click! Agad na namatay ang buong marangyang bahay. Namatay ang ilaw sa hardin. Namatay ang ilaw sa silid. Namatay ang CCTV. Nilamon ng dilim ang lahat. Mula sa ikalawang palapag, narinig ang sigaw ng pagkadismaya ni Ramon. Buwisit, bakit namatay ang ilaw? Guardia, tingnan mo ang generator. Iyon ang kanyang diversion. Ginamit ni Carmela ang sandaling iyon upang tumakbo patungo sa guard post sa harap. Nakakandado ang gate, ngunit may isang maliit na pinto sa tabi na nakasabit ang susi. Isang pagkakamali ng bagong gwardiya na nagbigay ng bentahe sa kanya. Tumakas si Carmela, tumakbo ng walang sapin sa paa sa tahimik na asphalt ng subdivision. Nagkasugat ang kanyang mga paa, sinugatan ng matatalim na bato ang kanyang talampakan, ngunit ang sakit ay nagpapadama sa kanya na mas gising. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa naubos ang kanyang hininga. At natagpuan niya ang isang 24 oras na convenience store sa pangunahing kalsada, mga 2 kilometer mula sa bahay. Ang liwanag ng neon light ng convenience store ay nakasisilaw sa kanyang mga mata. Ang store clerk na inaantok ay nagulat nang makita ang isang babaeng basang-basa, walang sapin sa paa, at may pasa sa mukha na pumasok sa tindahan. Ma'am, anong nangyari? Kailangan ko bang tumawag ng pulis o ambulansya? Tanong ng clerk ng panic. Tiningnan ni Carmela ang kanyang reflection sa salamin ng refrigerator door. Ang kanyang buhok ay wet, ang kanyang mga mata ay namamaga, ang kanyang mga labi ay kulay asul sa lamig. Mukha siyang kaawa-awa, mukha siyang wasak. Ngunit pagkatapos ay itinuwid ni Carmela ang kanyang likod. Pinunasan niya ang tubig na tumutulo sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Nagbago ang kanyang tingin. Wala na ang dating Carmela na madaling umiyak. Wala na ang dating Carmela na nagmamakaawa ng pag-ibig mula sa isang narcissistic na asawa. Ang babae sa reflection ay patay na. Kailangan ko ng mainit na black coffee, Manong. At maari ba akong humiram ng laptop charger ng saglit? Babayaran ko ng doble, sagot ni Carmela. Ang kanyang boses ay kalmado, patag at nanunuot. Natulala ang store clerk. Ngunit ang aura ng intimidasyon na nagmumula kay Carmela ay nagpilit sa kanya na sumunod. Umupo si Carmela sa pinakatagong sulok ng tindahan. Kinuha niya ang laptop mula sa likod ng kanyang damit.
Mabuti na lang at naibalot niya ito sa isang waterproof document plastic na nasa mesa ni Ramon bago siya tumalon kanina. Bagamat medyo basa, nagdasal siya na gumana pa rin ang makina. Nag-ilaw ang screen. Bumuntong hininga si Carmela sa ginhawa. Agad niyang isinaksak ang SD card na kinuha niya sa likod ng painting at sinaksak ang flash drive na voice recorder. Nagsimula siyang kopyahin ang lahat sa cloud storage. Gumawa siya ng 3 magkakaibang backup accounts. Ipinadala niya ang data sa kanyang personal na email, office email at email ng kanyang mga magulang. Pagkatapos maging ligtas ang data, binuksan ni Carmela ang file sa memory card na iniwan ni Celeste. Ang laman nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito will, kundi may isang video testimony ni Celeste na secretly recorded bago siya mamatay. Sa video, si Celeste ay mukhang payat, malalim ang kanyang mga mata. Kung makikita ninyo ang video na ito, ibig sabihin, patay na ako. Ramon, pinalsipikan niya ang signature ko para i-cash out ang deposit ko. Siya rin ang nagpatumba sa akin mula sa hagdan noong nakaraang buwan hanggang sa maguguran ako. Tinakot niya akong papatayin niya si Maya kung makikipaghiwalay ako. Pakiusap, sino man ang makakita nito, tawagan ang kuya ko, si Miguel. Pinalabas ni Ramon na nagkasala si Miguel sa kaso ng embezzlement hanggang sa makulong siya. Ngunit si Miguel ang tanging nakakaalam ng lahat ng kasamaan ni Ramon. Kinuyom ni Carmela ang kanyang kamay hanggang sa pumuti ang kanyang mga kuko. Hindi lang si Ramon, isang manloloko at mang-aabuso sa bata, isa rin siyang cold-blooded killer. Pinalabas niyang nagkasala ang sarili niyang bayaw para alisin ang isang karibal. Isinara ni Carmela ang kanyang laptop. Ang plano sa kanyang isip ay inayos ng maayos, malamig at malupit. Hindi siya magsusumbong sa pulisya ngayong gabi. Ang pag-uulat sa pulisya ay nangangailangan ng proseso, nangangailangan ng autopsy, at mayaman si Ramon upang suhulan ang mga opisyal tulad ng ginawa niya sa kaso ni Miguel. Maaaring magdahilan si Ramon. Baliw ang asawa ko. Hindi. Gagamitin ni Carmela ang mas epektibong paraan. Isang paraan na puputulin ang kapangyarihan ni Ramon bago pa siya makagawa ng isang hakbang. Social court. Binuksan ni Carmela ang isang bagong document. Ang kanyang mga daliri ay sumayaw sa keyboard, bumubuo ng mga salita. Hindi isang emotional outburst, kundi isang matalas na factual chronology. Sinamahan ng ebidensya ng larawan ng pasa ni Maya, audio recording ng banta ni Ramon, at ang CCTV video na narecord niya gamit ang kanyang cellphone sa study room kanina. Inayos niya ang isang mahabang thread para sa social media. Ang pamagat, sa likod ng pinto ng marangyang bahay, ang tunay na kuwento ng isang ama na gumawa ng halimaw para makuha ang yaman ng kanyang anak. Hindi pa niya inu-upload ito. Iyon ay para mamaya, bilang panghuling bomba. Ngayon, kailangan niya ng kaalyado. Hinahanap niya ang pangalan ni Miguel Villanueva sa search engine ang kapatid ni Celeste. Lumabas ang lumang balita. Si Miguel Villanueva ay napalaya ng parol matapos mapatunayang hindi nagkasala sa kaso ng embezzlement. Natagpuan ni Carmela ang contact number ng law firm kung saan nagtatrabaho si Miguel ngayon. Itinatayo ulit ng lalaki ang kanyang karera mula sa simula. Nagpadala si Carmela ng maikling mensahe sa numerong iyon sa pamamagitan ng chat application. Hello, Attorney Miguel. Ako po si Carmela, ang bagong asawa ni Ramon Pratama. Mayroon akong ebidensya na pinatay ang inyong kapatid na si Celeste. At may ebidensya ako na inaapi si Maya ngayon. Kailangan ko ang tulong ninyo para wasakin siya nang walang matitira. 1 minuto mamaya, ang 2 checkmark ay naging asul. Nagring ang cellphone ni Carmela. Lumabas ang pangalan ni Miguel Villanueva sa screen. Sinagot ni Carmela. Hello. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay mabigat at nag-iingat. Attorney Miguel, sabi ni Carmela nang malamig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na kalsada sa labas ng convenience store. Ihanda ninyo ang inyong pinakamahusay na suit. Bukas, gagawa tayo ng show na mapapanood ng buong Pilipinas. Ngunit bago pa matapos ni Carmela ang tawag, isang breaking news notification ang lumabas sa screen ng kanyang laptop na nakakonekta pa rin sa internet ng convenience store.
Breaking news. Malaking sunog ang tumama sa elite complex ng Ayala Alabang. Isang marangyang bahay ang naiulat na nasunog ng lubusan. Tumigil ang puso ni Carmela. Iyon ang address ng kanilang bahay. Hindi siya hinabol ni Ramon. Sinunog ni Ramon ang bahay. Maya, nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang itim na usok ay umakyat ng mataas. Nilamon ang makapal na langit ng gabi. Ang mga sirena ng bumbero ay umalingaw-ngaw, kasabay ng sigaw ng panik ng mga residente. Tumakbo si Carmela ng buong lakas, hindi pinansin ang sakit sa kanyang mga talampakan na walang sapin at dumudugo. Ang 2 kilometer na distansya na tinakbo niya ay parang pagtakbo ng marathon sa impyerno. Pagdating sa harap ng gate ng bahay, ang tanawin sa harap niya ay nagpahina sa kanyang mga tuhod. Ang maringal na bahay na iyon ang tahimik na saksi ng pagdurusa niya at ni Maya ngayon ay tanging kalansay na lang na nilalamon ng malaking apoy. Ang init ay tumusok sa kanyang balat kahit na ilang metro ang layo. Sa gitna ng mga tao at mga opisyal na abala sa pag-spray ng tubig, nakita niya ang figura. Si Ramon. Ang lalaki ay nakaluhod sa asphalt. Umiiyak ng umiyak sa harap ng isang pulis. Ang kanyang damit ay bahagyang sunog. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng suot. Isang perpektong stage costume. Baliw ang asawa ko, sir. Sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay paos at nakakumbinsi. May depresyon siya. Ikinandado niya ang sarili niya sa silid kasama ang anak ko. Siya ang nagsunog sa curtains. Sinubukan ko ng sirain ang pinto, pero ang apoy. Sinuntok ni Ramon ang asphalt. Ginagampanan ang papel ng isang sirang ama ng napakahusay. Kumulo ang dugo ni Carmela. Hindi nagluluksa si Ramon. Nagdiriwang siya ng tagumpay. Sinunog niya ang bahay para alisin ang lahat ng ebidensya, CCTV, journal ni Celeste, at ang mga nakatira. Binalak niyang sunugin si Maya at Carmela ng buhay, at pagkatapos ay kunin ang insurance at inheritance sa dahilan ng aksidente dahil sa baliw na asawa. Aakma ng sirain ni Carmela ang police line. Gustong sumigaw na si Ramon ay sinungaling, ngunit hinila ng isang malaking kamay ang kanyang braso sa likod ng malaking puno sa tabi ng guard post na madilim. Halos sumigaw si Carmela, ngunit agad na tinakpan ang kanyang bibig. Shh! Ginang Carmela, ako ito, ang gwardiya kanina. Ang malaking lalaki ay humihingal. Ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas at alikabok. At sa kanyang yakap, nakabalot sa malaking guardia jacket, may isang maliit na figura na nanginginig ng husto. Maya! Bulong ni Carmela. Agad na tumulo ang kanyang luha. Kinuha niya ang maliit na katawan. Hindi sumigaw si Maya. Ang bata ay nasa severe shock. Ang kanyang mga mata ay walang laman, nakatingin sa apoy. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa jacket ni Carmela nang napakahigpit kaya't masakit. Ngunit hindi tinanggihan ni Maya ang yakap ni Carmela. Sa unang pagkakataon, isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa dibdib ni Carmela, naghahanap ng proteksyon. Dinala ko si Nonay Maya sa likod na pinto. Bago pa isaboy ang gasolina, inay, bulong ng gwardiya na nanginginig. Si Sir Ramon, siya mismo ang nag-spray ng gasolina sa silid ni Nonay Maya. Baliw siya, inay, talagang demonyo. Niyakap ni Carmela si Maya nang mahigpit, hinahalikan ang kanyang buhok na amoy usok. Salamat, Manong. Iniligtas mo ang buhay namin. Kailangan nating magsumbong sa pulisya doon, inay. Aakma sanang tumayo ang gwardiya. Huwag! Pigil ni Carmela ng matigas. Tiningnan niya si Ramon na nag-aacting pa rin sa malayo. Ngayon ay inaalalayan na ng medical staff. Tingnan mo siya. Kinontrol na niya ang narrative. Kung lalabas tayo ngayon, babaliktarin niya ang katotohanan. Sasabihin niya na kinidnap ko si Maya at sinunog ang bahay. May pera siya, may koneksyon siya. Sa police station sa area na ito, may kakilala siya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Isang itim na sedan na kotse ang dahan-dahang lumabas at tumigil mismo sa tabi ng kanilang pinagtataguan. Sa lugar na hindi naaabot ng ilaw ng kalye, dahan-dahang bumaba ang bintana sa likod. Isang lalaking may matigas na mukha na may makapal na rimmed glasses ang tumingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay kahawig ni Maya. Ang facial structure ng pamilya ng kanyang tunay na ina. Si Miguel Villanueva. Sumakay na, utos ni Miguel ng maikli.
Ang kanyang boses ay malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay basa nang makita ang kanyang pamangkin na ligtas. Tiningnan ni Carmela ang gwardiya. Sumama kayo sa amin, Manong. Kayo ang key witness. Kung mananatili kayo dito, hahanapin kayo ni Ramon at papatayin. Nang hindi nag-iisip, ng 2 beses, sumakay silang 3 sa loob ng kotse. Sa loob ng soundproof at air-conditioned car, ang kapaligiran ay nag-iba sa kaguluhan sa labas. Agad na kinuha ni Miguel si Maya, niyakap ang kanyang pamangkin nang may pigil na hikbi. Patawarin mo ako, anak, kakarating ko lang. Umupo si Carmela sa passenger seat sa harap, nakatingin sa rear view mirror. Nakita niya si Ramon na naglalaro pa rin ng pagkahimatay sa harap ng ambulance, tinatamasa ang simpatiya mula sa mga kapitbahay. Iniisip ni Ramon na nanalo na siya. Iniisip ni Ramon na si Maya at Carmela ay naging abo na sa loob ng mga guho. Hayaan mo siyang tamasahin ang kanyang tagumpay ngayong gabi, sabi ni Carmela ng malamig. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa figura ng kanyang asawa na lumiit sa mirror habang lumalayo ang kotse. Nakuha mo na ba ang ebidensya? Tanong ni Miguel habang pinupunasan ang kanyang luha. Lahat, sagot ni Carmela. Tinapik niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago ng ligtas ang flash drive at memory card. Audio recording, CCTV video ng pang-aabuso, ang orihinal na will ni Celeste, at ang video confession ni Celeste. Dagdag pa ang testimonya ni Manong Guardia. Tumango si Miguel. Tumigas ang kanyang panga. Inihanda ko na ang team ng lawyer at media, ngunit hindi natin siya aatakehin sa ordinaryong legal na paraan na mabagal. Gagamitin natin ang paraan na ginamit niya para wasakin ang kapatid ko. Public court, dugtong ni Carmela. Tama. Bukas ng umaga, kapag nagising siya at iniisip na siya ay isang mayamang balo na malaya, sisiguraduhin natin na alam na ng buong Pilipinas ang tunay niyang mukha bago pa siya makainom ng kanyang kape. Kinuha ni Carmela ang cellphone ni Miguel na ipinahiram sa kanya. Binuksan niya ang draft thread na inihanda niya sa convenience store kanina. Nagdagdag siya ng isang huling litrato, larawan ng nasusunog na bahay mula sa malayo na kinuha niya sa bintana ng kotse kanina. Ang caption ay in-edit niya ng kaunti. Sinunog niya ang bahay para itago ang kanyang mga bakas. Akala niya patay na kami, ngunit nakalimutan niya na hindi kayang sunugin ng apoy ang katotohanan. Ramon Pratama. Tapos na ang laro. Pinindot ni Carmela ang send button. Ang itim na kotse ay humarurot sa gabi. Tumatakbo palayo sa mga biktima na ngayon ay naging mga ngaso. Sa malayo, nag-aapoy pa rin ang apoy. Ngunit ang tunay na apoy, ang apoy ng paghihiganti ng isang ina, ay sinindihan na at sa pagkakataong ito, walang tubig ang makakapigil dito. Kinaumagahan, ang langit ng Maynila ay mukhang kulay abo, para bang nakikiramay sa trahedya na nangyari sa pamilya ng batang negosyante na si Ramon Pratama. Ang lobby ng private hospital kung saan pansamantalang ginagamot si Ramon ay ginawa ng improvised press conference area. Nagdagsaan ang puluhan ng reporter, nakabukas ang mga kamera at kumikislap ang flash. Nang nakasisilaw, nakaluhod si Ramon sa isang wheelchair, nakasuot ng patient's clothes na may benda sa braso, maliit na sugat na nakuha niya habang sinubukan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Ang kanyang mukha ay namamaga. Ang huwad na luha ay tumutulo ng perpekto sa kanyang pisngi. Sa tabi niya, nakaupo si Doña Aurora habang may hawak na tissue, umiiyak ng dramatiko. Ginagawang perpekto ang stage play ng ina at anak. Hindi ko inaasahan na gagawin iyon ng asawa ko, sabi ni Ramon na nanginginig ang boses sa harap ng mikropono na inabot sa kanya. May history kasi si Carmela ng depression na tinago niya. Obsessed siya sa anak ko, si Maya. Kagabi, ikinandado niya ang pinto ng silid, nag-spray ng gasolina, at inanyayahan ang nag-iisang anak ko na sumama sa kanya. Yumuko si Ramon, nanginginig ng husto ang kanyang balikat. Mas lalong tumindi ang kislap ng kamera. Patawarin mo si Daddy, Maya. Nabigo si Daddy, naprotektahan ka. Katahimikan ang bumalot, puno ng simpatiya. Ang ilang babaeng reporter ay nakita pang nagpupunas ng gilid ng kanilang mga mata. Hinaplos ni Doña Aurora ang likod ni Ramon, nakatingin sa kamera nang may kaawa-awang tingin. Pakiusap,
Ipanalangin ninyo ang aking anak at apo. At pakiusap, patawarin ninyo ang aking manugang na may sakit sa isip. Sa sulok ng silid, nakatayo si Arian na nagpakilalang personal na assistant ng may malungkot na mukha. Bagamat kumikinang ang kanyang mga mata sa tagumpay, maayos ang senaryo. Ang publiko ay pumanig sa kanila. Nasa harap na ang insurance at inheritance. Ngunit biglang naging kakaiba ang kapaligiran. Isa-isa, tumunog ang mga cellphone ng mga reporter. Tring-ting. Ang tunog ng mga notification ay nagkasabay-sabay na parang isang disharmonious orchestra. Sa simula, 1 o 2 tao lang ang nagtitingin sa kanilang gadget, ngunit sa loob ng ilang segundo, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga mukha na puno ng simpatiya kanina ay nagbago sa pagkabigla, pagkalito at pagkatapos ay pagkasuklam. Isang senior reporter mula sa isang national TV station ang nagtaas ng kanyang kamay, pinutol ang huwad na pag-iyak ni Ramon. Mr. Pratama, malakas at matalim ang kanyang boses. Sabi ninyo sinunog ng asawa ninyo ang bahay at namatay kasama ang anak ninyo. Tumingin si Ramon, medyo nalito sa pagbabago ng tono. Oo, syempre. Hinahanap pa rin ng mga bumbero ang kanilang mga labi. Kung gayon, sino ang nagla-live broadcast sa malaking screen sa likod ng lobby na ito? Bumagsak ang puso ni Ramon. Lumingon siya sa likuran, sa giant television sa waiting area ng lobby na karaniwang nagpapakita ng profile ng ospital. Ang screen ay nagpapakita na ngayon ng breaking news. Ang headline ay kulay pula at nagliliyab. Nakaligtas ang mga biktima ng sunog. Eksklusibong. Testimonya ng asawa at anak ng negosyanteng BP. At sa screen, nakikita si Carmela na buhay at buo. Nakaupo ng tuwid si Carmela sa isang law office. Ang kanyang mukha ay malinis, bagamat may bakas ng pasa sa kanyang pilipisan. Sa kanyang kandungan, kalmado na nakaupo si Maya habang may hawak na bagong manika. Ako si Carmela. Ang boses ni Carmela sa telebisyon ay malinaw at matigas, umalingaw-ngaw sa buong lobby ng ospital. At ito si Maya. Hindi kami nasunog. Tumakas kami mula sa attempted murder na plan ng asawa ko, si Ramon Pratama. Sinungaling! Sumigaw si Ramon ng panik, nakalimutan ang acting ng kanyang sakit na paa. Tumalon siya mula sa wheelchair. Iyan ay fabricated video, deepfake, patayin ang TV. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga reporter ay itinutok na ngayon ang kanilang mga kamera sa maputlang mukha ni Ramon. Sa screen, nagbago ang video. Hindi na mukha ni Carmela, kundi isang black and white CCTV recording. Narinig ang tunog ng pigil na hininga mula sa lahat ng nasa lobby. Sa video, malinaw na nakikita ang figura ni Ramon na walang mask sa simula ng video bago niya isinuot ito at pumasok sa silid ni Maya. May hawak siyang kutsilyo. Nakasuot siya ng ghost mask. Tinatakot niya ang maliit na bata. Ang tunay na boses mula sa recording ay pinatugtog ng malakas. Tandaan mo, kung lalapit ang babaeng iyon sa iyo, kailangan mong sumigaw. Kung hindi, puputulin ni Daddy ang leeg ng manika mo. Nagbago ulit ang video. Sa pagkakataong ito, ang confession recording ni Celeste, ang unang asawa na namatay na. Si Ramon ang nagpatumba sa akin. Hinahabol niya ang yaman ni Maya. Gumuho ang mundo ni Ramon sa loob ng ilang segundo. Ang simpatiya ay naging galit ng masa. Mamamatay tao. Sigaw ng isang bisita sa ospital. Psychopath. Dagdag ng isa pang reporter. Umatras si Ramon. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Lumingon siya kay Doña Aurora. Ngunit ang kanyang sariling ina ay nakatingin sa screen na nakanganga ang bibig. Ang kanyang mukha ay maputla na parang bangkay. Maging si Arian ay naglaho na. Tumakas sa gitna ng kaguluhan. Hindi. Ito ay misunderstanding. Ako. Dinidisiplina ko lang ang anak ko. Sumigaw si Ramon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng daan palabas. Biglang bumukas ng malawak ang pangunahing pinto ng lobby. Pumasok si Carmela. Hindi siya dumating sa pamamagitan ng screen. Dumating siya ng pisikal, sinamahan ni Miguel Villanueva at isang pulutong ng mga pulis na nakasuot ng uniforme. Ang mga yapak ni Carmela ay matatag na tumama sa marble floor, kasabay ng paghina ng tibok
ng puso ni Ramon. Ang tingin ng kamera ay nahati sa pagitan ni Ramon, na natatakot, at ni Carmela, na nakatayo na parang goddess of vengeance. "Magandang umaga, mahal," bati ni Carmela ng malamig. Tumigil siya 3 metro sa harap ni Ramon. Walang luha, walang takot, tanging isang matalas na tingin na tumusok sa kaluluwa. "Kumusta ang acting?" "Sayang lang, at hindi gusto ng mga manonood ang ending." "Ikaw, babaeng ahas." Umungol si Ramon, namula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Wasak na wasak ang mask ng kanyang perpektong asawa. Lumabas ang kanyang tunay na ugali na impulsive at bastos. Sumugod si Ramon, aakmasanang sakalin si Carmela. Nakalimutan niya na may puluhan ng pulis doon. Grab. Agad na hinuli ng 2 pulis si Ramon, binaluktot ang kanyang mga kamay sa likuran at ibinagsak siya sa sahig. Ang kanyang guwapong mukha ay tumama sa malamig na sahig ng ospital. Tumunog ang handcuffs, ikinulong ang kanyang mga pulso. "Pakawalan ninyo ako. Ako si Ramon Pratama. Ako ay isang mayaman. Hindi ninyo alam kung sino ako." Si Ramon ay nag-wrestle na parang isang baliw, na itinuturo niya kay Carmela sa lahat ng oras. Umusad si Miguel ng isang hakbang. Tinitingnan si Ramon na nakahandusay sa ilalim ng kanyang mga paa. "Alam namin kung sino ka. Ikaw ay suspect ng premeditated murder, child abuse, arson, at document forgery. At ang iyong assets ay frozen simula ngayon." Kinaladkad ng pulis si Ramon na tumayo. Nang dumaan siya kay Carmela, tumingin si Ramon. Ang kanyang mga mata ay pula, puno ng puot. "Babangon ako, Carmela. Hindi ka magiging mapayapa," banta niya. Ngumiti ng bahagya si Carmela. Inilapit niya ang kanyang mukha ng bahagya at bumulong ng mahina para lang marinig ni Ramon. "Itago mo ang lakas mo para sa kulungan, mahal. Naalala na ni Maya ang lahat. Naalala niya na ikaw ang nagtulak sa ina niya mula sa hagdan. Tapos na ang buhay mo." Ganap na namutla ang mukha ni Ramon. Ang kanyang pinakamalalim na sekreto ay nabunyag. Nanghina ang kanyang mga binti, kaya't kinaladkad siya ng pulis palabas ng lobby. Sinamahan ng sigaw ng paghamak mula sa mga tao at ang kislap ng libu-libong camera flash na kumukuha ng larawan ng kanyang pagbagsak. Si Doña Aurora, na kanina ay nagiging bato, ay biglang sumigaw ng histerikal at nahimatay sa kanyang upuan. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang gintong anak ay isang halimaw at ang kanyang pinagmulan ng pera ay nawala. Nakatayo si Carmela sa gitna ng mga tao, huminga ng malalim. Ang hangin ng hospital lobby na amoy gamot ay mas fresh kaysa sa hangin sa kanyang marangyang bahay noon. Ang bigat ng libu-libong tonelada ay inalis sa kanyang balikat. Tumingin siya sa pinto palabas kung saan naghihintay ang kotse ni Miguel. Nandoon si Maya na naghihintay sa kanya. Tapos na ang giyera. Nanalo ang reyna sa chessboard. 6 na buwan ang lumipas. Ang tunog ng judge's gavel ay umalingaw-ngaw sa masikip na courtroom. Isinasara ang madilim na kabanata ng nakaraan ng may ganap na hatol. Life imprisonment para kay Ramon Pratama sa kaso ng premeditated murder kay Celeste at attempted murder kay Carmela at Maya. Wala nang kaakit-akit ng ngiti. Wala nang maayos na suit. Ang lalaki ay kinaladkad palabas ng silid na naka-handcuff, sumisigaw. Sinisisi ang lahat ng tao maliban sa kanyang sarili. Hanggang sa ang tunog ng bakal na pinto ang naghiwalay sa kanya mula sa labas ng mundo magpakailanman. Ang karma ay hindi nagtatrabaho ng half-hearted. Si Arian, ang fake nurse, ay nahuli 1 linggo pagkatapos ng insidente sa airport habang tumatakas sana sa ibang bansa, dala ang ninakaw na alahas mula sa safe ni Ramon. Siya ngayon ay nakakulong sa women's cell, nawawalan ng kanyang kagandahan at kalayaan. Samantala, si Doña Aurora, ang babaeng mayabang na tumingin kay Carmela noon, ngayon ay nabubuhay nang mag-isa sa isang masikip na inuupahang bahay. Ang mga assets ni Ramon ay kinumpiska ng estado at ibinalik kay Maya bilang tagapagmana, iniiwan si Doña Aurora na walang sentimo. Ang huling balita, inatake siya ng bahagyang stroke dahil sa stress at walang nag-aalaga sa kanya. Ngunit wala nang pakialam si Carmela sa kanilang kapalaran. Para sa kanya, sila ay tanging alikabok lamang mula sa nakaraan na tinangay ng hangin. Noong hapong iyon,
Ang liwanag ng araw na orange ay tumagos sa bintana ng kusina ng isang simpleng bahay sa labas ng bayan. Ang bahay na ito ay hindi kasing marangya ng palasyo ni Ramon noon. Walang malaking swimming pool, walang marble pillars, at walang matalim na mukha na gwardiya. Ngunit, ang bahay na ito ay may isang bagay na wala ang lumang bahay. Init. Naghihiwa si Carmela ng mansanas sa dining table. Wala na ang matigas na uniforme ng opisina. Nakasuot siya ng isang komportableng floral dress. Ang kanyang mukha ay mas fresh at mas punong-puno. Ina, ang masayang sigaw ay narinig mula sa likuran. Tumakbo si Maya papasok ng walang sapin sa paa na marumi sa lupa, dala ang isang piraso ng papel na may guhit. Ang kanyang mga pisngi ay mapula dahil sa araw. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng buhay. Malayo sa walang laman, at takot na tingin 6 na buwan na ang nakalipas. Ina, tingnan mo ang iginuhit ko tungkol sa atin. Masiglang sabi ni Maya habang inabot ang papel kay Carmela. Tinanggap ni Carmela ang papel at agad na uminit ang kanyang puso. Naalala niya ang larawan ng masamang ina na may itim na bibig at mahabang kamay na natagpuan ni Carmela sa chapter 1. Ang larawan na iyon ay napalitan na ngayon. Sa papel na ito, gumuhit si Maya ng 3 tao sa ilalim ng nakangiting araw. Mayroong si Maya sa gitna, isang lalaki na may salamin sa kaliwa, at isang babaeng may mahabang buhok sa kanan. Ang figura ng babae ay iginuhit na may colorful dress at isang malaking puso sa kanyang dibdib. Sa ilalim nito, nakasulat sa colorful crayons, "Bagong pamilya ni Maya." Ang ganda, mahal, taos-pusong puri ni Carmela, pinunasan ng mantsa ng lupa sa pisngi ni Maya. Sino ito na may salamin? Si Tito Miguel? Tumango si Maya ng masigla. Oo, kasi nangako si Tito Miguel na magpapalipad kami ng saranggola ngayong hapon. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Ngumiti si Carmela at lumakad upang buksan ang pinto. Nakatayo si Miguel Villanueva doon. May dalang plastic bag na naglalaman ng pandesal at isang malaking saranggola na hugis agila. Ang lalaki ay ngumiti ng awkward ngunit mainit. Sa loob ng 6 na buwan na ito, si Miguel ay hindi lamang naging lawyer na nag-ayos ng pagbabalik ng assets ni Maya, kundi naging isang protective figure para sa kanilang dalawa. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahan, magalang, ngunit lumalaki ng may katiyakan sa pundasyon ng tiwala. Handa na bang magpalipad ng agila? Tanong ni Miguel kay Maya na agad na tumakbo at niyakap ang kanyang mga binti. Handa na, Kapitan, sigaw ni Maya. Umupo silang 3 sa likod ng teres ng bahay habang tinatamasa ang paglubog ng araw. Tumakbo si Maya, hinahabol ang saranggola na nagsisimulang umakyat ng mataas. Umupo si Carmela sa rattan chair, sumisipsip ng mainit na tsaa. Samantala, umupo si Miguel sa tabi niya. Ganap na siyang gumaling. Bulong ni Miguel ng mahina. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Maya. Salamat, Carmela. Iniligtas mo ang kanyang buhay at kaluluwa. Siguradong nakangiti si Celeste. Dahan-dahang inilipat ni Miguel ang kanyang kamay hanggang sa magdikit ang likod ng kanyang kamay at kamay ni Carmela sa sandalan ng upuan. Hindi binawi ni Carmela ang kanyang kamay. Hinayaan niya ang touch. Matapos ang mahabang panahon na nagyelo ang kanyang puso dahil sa trauma, nagsisimula siyang makaramdam ng mainit na kislap ng pag-asa. Ina! Tito! Tingnan ninyo! Ang taas na! Masayang sigaw ni Maya. Itinuturo ang kanyang saranggola na sumasayaw sa himpapawid. Tumayo si Carmela, lumakad patungo kay Maya. Halika anak, magulo ulit ang buhok mo dahil sa hangin, sabi ni Carmela nang mahinahon. Nangyari ang isang deja vu moment. Tulad ng chapter 1, inabot ni Carmela ang kanyang kamay upang ayusin ang buhok ni Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang hysterikal na sigaw, walang katawan na nanginginig at umatras, walang takot. Si Maya ay nanahimik. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang mga daliri ni Carmela na suklayin ang kanyang buhok ng dahan-dahan. Pagkatapos maayos ang kanyang buhok, lumingon si Maya at inikot ang kanyang maliit na braso sa baywang ni Carmela, niyakap ng mahigpit. Salamat ina, bulong ni Maya, ibinaon ang kanyang mukha sa tiyan ni Carmela. Mahal kita ina. Ang luha ng kaligayahan ay tumulo sa pisngi ni Carmela,
Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Binalik niya ang yakap, hinahalikan ang tuktok ng ulo ng bata na ngayon ay opisyal na niyang anak sa mata ng batas at sa puso. Mahal ka rin ni ina, magpakailanman. Sa langit na nagsisimula ng dumilim, ang unang bituin ay lumitaw, nagliliwanag ng maliwanag, pumapalit sa dilim ng mga nakaraang gabi. Tapos na ang bagyo. Ang House of Hell ay nasunog ng lubusan. At mula sa abo nito, isang maliit na pamilya na puno ng pagmamahal ang bumangon. Ngumiti si Carmela. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ang simula ng tunay na buhay.